Napalingon si Daria mula sa kusina nang bumukas ang pintuan. Batid niyang pagod na naman ang asawa dahil sa malayo ang lugar na pinuntahan nito. Oh mahal, mabuti dumating ka na. Malapit nang maluto tong tinola. Ay, dumadami na talaga ang mga manggagamot na sumasanib sa puwersa ng kasamaan, mahal. Kanina lang may ginamot ako. Pinakulam ng kaibigan niya dahil sa matinding inggit. Ang masama pa rito, napag-alaman kong dating manggagamot na isinangla ang kaluluwa sa dyablo. Mabuti na lamang ay naagapan ko ang babaeng nagpagamot sa akin. Dahil kung hindi, katapusan na niya. Hinang-hina at halos butot balat na rin. Paano ba naman malaki ang ibinabayad ng mga kliyente nila? Ipinagpalitan dignidad sa pera. Karamihan sa mga kakilala mo sumanib na sa kasamaan. Iilan na lang kayo nasa panig ng kabutihan. Kaya nga ang mga itinuro ko sa iyo ay huwag mong kalimutan. Hindi sa lahat ng panahon ay nasa tabi niyo ako at maililigtas ko kayo. Alam mo, mahal, pinipilit nila akong sumanib sa kapatiran nila. Ngunit pinaninindigan ko ang aking pinaniniwalaan. Ayokong ipagwalang bahala ang itinuro ng aking mga magulang. Gusto ka nila maging masama katulad nila? Naku, wag na wag mong gagawin yun, mahal ha. Ang paggawa ng kabutihan ng tanging may tuturo natin sa anak natin. Ayoko lumaki siya sa baluktot ng mga paniniwala at kasamaan. Siguro pinipilit ka nila dahil alam nila na isa kang mahusay na antingero at manggagamot. Basta mag-iingat ka ha. Dahil gagawa ng paraan ng mga kalaban para matalo ka. Oo, kaya maging ikaw ay dapat na maging handa anumang oras. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban. Lalo na ngayon, natagpuan ko ang 3 mutya ng batong bantilin sa loob ng kuweba. Kusa silang nagpakita sa akin. Ilang araw na ring napapagawi ang ibang antingero doon, ngunit wala silang natatagpuan. Sadyang mapili lang talaga ang mga engkantadong gabay kung sino ang gusto nilang makapagtangan ng mutya. O sige na, kumain ka na. Para naman kahit papano makalimutan mo yung mga alalahanin dahil sa sarap ng niluto ko. Tatawagin ko muna si Moni sa kwarto para sabay-sabay na tayong makakain. Isang mahusay na manggagamot at antingero si Tilong na nagmula sa lahi ng mga babaylana. Isa siya sa kinatatakutan ng mga masasamang loob sa kanilang baryo. Kabilang na roon ang mga nilalang na may taglay na mahikang itim at naghahasik ng kasamaan. Gayunpaman ay maraming dumadayo sa kanya upang humingi ng tulong. Kaya't yun ang naging dahilan upang siya'y kainggitan at kainisan ng iba pang mga manggagamot. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang luto mo, mahal. Kaya siguro hinihingal na ako sa paglalakad dahil tumataba na ako. Oo nga po, Nay. Tumaba na po si Tatay. May bilbil na po siya, oh. Paano ba namang hindi magkakabilbil? Napapadalas ang luto ng nanay mo Napalitan na tuloy ng taba ang makisig at matipon kong katawan. Hindi naman nagkalaman lang. Pero hindi ka naman sobrang mataba. At doon na rin naman ako papunta. Basta, kumain lang kayo ng kumain. Marami pang natira sa kaldero. Siya nga pala, mahal. Maaari ba akong magpagawa sa iyo ng langis? Kaunti na lang kasi natitirang langis sa boteng ginagamit ko At saka mas epektibo ang panggagamot ko kapag ikaw ang gumagawa nun. May kakayahan din kasi ang kamay mong magpagaling Sus, binobola mo lang ako. Oh, sige na nga. Puwera biro Totoong sinasabi ko. At saka alam kong maalam ka din sa panggagamot. Kaso nga lang hindi ka lang talaga naturuan ng lolo mo noon. Wari ko ngayon ikaw ang nagmana ng kakayahan niya sa panggagamot Kaso nga lang, namatay na maaga. Kaya nga, Tay. Ikaw nang naging guro ni Nanay Alam mo, Tay, kanina, napilayan si Kalong. Ginamot ni Nanay. Akalain mo, nakalakad agad? Totoo? Opo, ang galing nga ni Nanay Paano ba naman kasi ang lilikot ng mga batang yun?
Mabuti na lang at hindi napuruhan. Konting pilay lang sa paa. Simple man ang kanilang pamumuhay. Ngunit punong-puno naman ng kasiyahan at pagmamahalan ng kanilang tahanan. Sa murang edad na 8 ay natuto na si Moni sa mga gawaing bahay. Kaya't hindi na nahihirapan si Daria. Nay, ako na po maghuhugas ng pinagkainan natin at magpupunas ng lamesa. O sige anak, gagawa pa ako ng langis na kailangan ng tatay mo. Tulungan mo na lang ang nanay mo sa pagliligpit, anak. Ipapasok ko na lang ang mga galon ng tubig. Ilang sandali umakyat ng hagdan si Tilong. Nagsindi siya ng pulang kandila upang magsagawa ng orasyon. Sa gayon ay mapalakas ang bisa ng mga mutya ng batong bantiling. 3 klase ang mga bato. Kulay itim, puti at pula. Ngunit magkaiba ang mga taglay na bertudes na kapangyarihan ng mga ito. Maraming nagkaka-interes sa mga mutyang ito. Hindi lang pala isang naroon sa kuweba, kundi 3 pa. Mabuti na lang at naunahan ko sila. Kung ang mga kalaban na nakatagpo nito, natitiyak kong lahat ng mabubuting manggagamot ay magiging sunod-sunuran sa kanila. Ngunit hindi pa sapat ang lakas ng mutyang ito. Kailangan pang patakan ng langis na may orasyon. Bahagyang napatigil si Tilong sa pag-uusal ng orasyon nang maramdaman na may taong nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Agad niyang inilagay sa pulang tela ang 3 mutya at itinago sa maliit na kahon. Mahal, pinalalamig ko na ang langis. Maya-maya pwede na yung isalin sa mga bote. Dinamihan ko na para naman marami tayong maimbak. Umakyat na kayo rito at ako na magsasalin yan sa mga bote para naman makapagpahinga na kayo ni Moni. Ayos ka lang ba, mahal? Bakit parang may bumabagabag sa'yo? Napansin ko may mga taong umaaligid sa bahay. Sino ba ang mga taong yun? Nararamdaman ko ang negatibong enerhiya sa paligid. Kaya nasisiguro kong mga kalaban sila. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi sila basta-basta makakalapit sa atin. Iyan na nga ba ang kinatatakot ko eh. Ang lusubin tayo ng mga kaaway. Pinoprotektahan tayo ng mutya. Kaya hindi sila makakalusob ng basta-basta. Hinalikan ni Tilong ang asawa sa noo. Sa gayon ay maibsan ang pangamba nito. Nagtiwala naman si Daria sa asawa. Ngunit hindi mali sa kanya ang mag-alala. Lalo na't ilang araw na rin niyang nararamdamang may nagmamanman sa kanila saan man sila magpunta. Inilabas ng antingero ang kanyang mga sandata upang maging handa sa paglusob ng mga kaaway. Kahit saan man kami magpunta, nababatid kong susundan kami ng mga kaaway. Ngunit hanggat napapanatili kong malakas ang mutya, hinding-hindi nila masasaktan ang aking mag-ina. Kinaumagahan ay maagang pumunta si Tilong sa sakahan. Bukod sa pag-aalaga ng mga manok sa kanilang bakuran, ay may inaasikaso rin siyang palayan. Katulong niya roon ang bayaw na si Errol. Sumapit ang hapon. Habang nagpapahinga sila ni Errol sa kamalig, ay patakbong tinungo ni Imong ang kanilang kinaroroonan. Humingi ito ng tulong sa antingero sapagkat hindi nito kayang gamutin ang dalagitan na natipuhan ng kapre. Dali-dali nilang tinungo ang bahay nito at naiwan si Errol sa palayan. Dahil sa husay ni Tilong sa panggagamot, ay ninubayan ng kapre ang dalagita at unti-unting nanumbalik ang sigla nito. Habang papauwi, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ng antingero. Napadaan sila sa sementeryo at sinabi ni Imong na tila ba'y may nakita siyang busaw na aswang. Kung maaari, ikaw na lang ang humabol sa kanya, Imong. Hindi ako maaaring pumasok sa sementeryo. Dito na lang ako sa labas magmamanman. Alam kong may laban ka sa nilalang na yon. Gumawa ka ng paraan upang makalabas siya sa sementeryo at ako na mismo ang bahala sa aswang na yon. Sumang-ayon si Imong sa kanilang plano. Pumasok siya roon upang hanapin ang busaw na kanyang nakita. Ngunit maya-maya lamang ay sumigaw nito upang humingi ng saklolo. Kaya't walang nagawa si Tilong kundi ang sumaklolo. Kahit hindi siya pwedeng pumasok ng sementeryo dala ang mga mutya. Sapagkat humihina ang bisa nito. Hindi naman niya magawang iwanan ng mutya sa labas ng sementeryo.
dahil nasisiguro niyang wala na siyang babalikan kapag ginawa niya yun. Gamit ang tansong patalima, sinugod niya ang busaw na aswang na humihila sa kaibigan hanggang sa mabitiwan ito si Imong. Halika na, Imong! Kailangan na natin makaalis dito! Hindi tayo pwedeng magtagal sa loob ng sementeryo. Tumakbo siya palabas, subalit hindi sumunod si Imong, kaya't binalikan niya ang kaibigan upang akayin palabas. Napagtanto ni Tilong na napilayan ang kaibigang manggagamot. Inalalayan niya ito hanggang sila'y makalabas ng sementeryo. Nakalayo na ang aswang. Hindi bale, mahuhuli rin natin siya kahit natakasan niya tayo ngayon. Tahimik lamang si Imong ng sandaling yun. Bahagyang kinabahan ng antingero nang makita ang kakaibang tingin ng kaibigang manggagamot. Naramdaman rin niya ang paghina ng mga mutya na kanyang tangan, sapagkat ipinagbabawal na dalhin sa sementeryo ang anumang mutya na taglay ng lahat ng mga manggagamot. Maya-maya'y nakalakad na ng maayos si Imong at sinabi nitong hindi na masakit ang paa nito. Agad rin itong nagpaalam sa kaibigan na tila ba may ibig sabihin. Pagdating ng bahay ay agad na pinataka ni Tilong ng inorasyon ng langis sa mga mutya at isinilid sa pulang tela. Sa gayon ay manumbalik ang malakas na bisa ng mga ito pagdating ng kabilugan ng buwan. Umusal siya muli ng orasyon habang nakapikit. Ilang sandali iminulat niya ang kanyang mga mata sapagkat lumitaw sa kanyang mga balintatawang nagbabadyang panganib na hindi niya mawari. May trumaydor sa akin. Hindi ako nagkakamali. Ginamit niya ang aking kahinaan upang linlangin ako. Hindi ko sukat akalain na magagawa akong traidorin ng taong tinuturuan ko at rinato kong kaibigan. Bakit niya nagawang ipagkanulo ako sa mga kalaban? Nakiramdam siya sa paligid. Kinuha niya mga sandata dahil wari niya ay palapit ng palapit ang mga yabaga. Mahimbing nang natutulog ang kanyang mag-ina ng sandaling yun, kaya't napagpasan niyang gisingin ang asawa. Daria, gising! Gising! Nararamdaman kong may paparating. Kailangan natin makalayo rito bago pa nila tayo maabutan. Bakit? At sino ang mga taong yun? Mga kalaban, dalhin mo tong kahon. Alam kong itong kanilang pakay. Hindi ko ahayaan na mapasa kamay nila mga mutyang bato, lalo na mga batong bantiling. Kailangan ninyong umalis rito ni Moni. Pero paano ka? Hindi pwedeng hindi ka namin kasama. Doon nyo na lang ako hintayin sa buhay na bato. Natitiyak kong ligtas kayo ron. Pangako, mahal. Magkikita tayong muli. Mas manganganib ang ating buhay kung sabay-sabay tayong haharap sa kanila. Ako ang kanilang pakay, kaya hindi kayo pwedeng madamay. Sila ba ang kaanak ng aswang na napatay mo noong nakaraang araw? Na gustong kumuha ng mutya ng batong bantiling? Hindi ko pa alam. Pero nararamdaman ko ang presensya ng kalaban. Sige na, umalis na kayo ni Moni. Mauna na kayo at susunod ako sa inyo. Pangako! Hihintayin ka namin sa tagpuan. Mag-iingat ka, Tilong. Naririnig na nila ang mga yabag papalapit sa kubo. Kaya't agad na ginising ni Daria ang anak na si Moni. Sabay na binalot ang ilang mga gamit sa kumot. Itinali niya yun na animoy ginawang baga. Nay, bakit po? Aalis tayo rito, anak. May paparating na gustong manakit sa atin. Huwag ka na marami pang tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Bilisan nyo na at nandyan na sila! Kinarga ni Daria ang anak upang makalabas ng bahay. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwano ng dalawang lalaki na nakakasindak ang itsura. Walang damit pang itaas sa mga ito. Kaya't tumambad sa kanyang paningin ang markang naroon sa dibdib ng mga kalaban. Akala niyo ba'y makakatakas pa kayo, ha? Nasaan ang mutya ng batong bantiling? Ibigay mo sa akin, Tilong. Magkamatayan man tayo, hindi ko ibibigay sa inyo ito. Dahil alam kong gagamitin nyo lamang ito sa kasamaan. Ibibigay mo sa akin o papatayin kong mag-ina mo? Hindi ako papayag na mapa sa inyong mutya. Dahil mas manganganib ang aming mga buhay kung makukuha nyo ito. Tilong!
Tilong! Malakas na pumalahaw si Daria nang makitang sinaksak ng bolo ng lalaki ang kanyang asawa. Bagamat malakas pa rin lumaban ang Ginoo, dahilan na lumusot palabas ng kubo ang aswang nang tadyakan siya ni Tilong. Umalis na kayo! Huwag na matigas ang ulo! Nay, si tatay! Susunod ang tatay mo, anak. Sundin na lang natin ang pinag-uutos niya. Nay, natatakot po ko. Papatayin nila tayo. Basta bilisan mo na lang, anak. Hanggat hindi pa nakakalapit ang mga kalaban. Nanay, bakit nila tayo nilulusob? Ano po bang kasalanan natin sa kanila? Mga kalaban sila ng tatay mo. Gusto nila makuha ang mutya. Hindi pa ganun kalakas ang mutya ng batong bantiling na natagpuan ng tatay mo. Kaya't kailangan itago muna natin to. Hindi to maaari mapasa kamay ng mga kalaban. Dahil lilipunin nila tayo. At lahat ng manggagamot kapag nakuha nila to. Aray! Ang sakit po ng paa ko, Nay. May tumusok sa aking talampakan. Halika, anak. Dito ka sa likod ko at kakargahin kita. Umiiyak na napalingon si Daria sa kubo habang karga sa kanyang likod ang anak. Mula sa bintana ay naaninaw niyang pinipigilan pa ng kanyang asawang si Tilong ang isang aswang na gustong humabol sa kanila, habang inuunday naman siya ng saksak ng isa pang aswang na kasama nito. Mapatayin niyo man ako, pero hindi mapapasa inyo mga mutyang hinahanap ninyo. Natapos ko na ang orasyon na siyang magpapalakas sa kapangyarihan ng mga mutya. Akala niyo ba'y makukuha niyo ang mutya? Pwes, hindi ako papayag na mapasa inyo ang mga yun! Gaano ka nakakasiguro na hindi namin makukuha ang mga mutya? Papatayin din namin ang mag-ina mo! Hindi ninyo magagawa yun. Simula pa noon, ramdam kong mga huwad kayong manggagamot. Imbis na gumaling ang mga tao, mas lumalala ang kanilang mga sakit. Ganun na ba talaga kayo kababaw? Kaya nakayanan ninyong sumalib sa dyablo para lang sa kapangyarihan na walang hanggan na sinasabi ninyo. Ang dami mo pang sinasabi. Hindi ka nasisikatan pa ng araw. Bukas na bukas ay pagkaaguluhan ng mga tao ang kinikilala nilang magaling na manggagamot. Yun nga lang, malamig ka ng bangkay. Mamamatay akong may paninindigan. Hindi katulad niyong mga duwag. Sinusumpa ko mula sa aking bangkay na hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Itong sayo! Akala ko ba'y ikaw ang pinakamahusay ng manggagamot at antingero? Bakit humina ka na yata? Nagpadaig ka pa sa iyong emosyon. Kaya't yun ang nagpahamak sa'yo. Nakakaawa ka. Dahil nakayanan kang traidorin ng taong pinagkatiwalaan mo. Alam mo kung bakit nagawa niya yun sa'yo? Dahil gusto niyang higitan ka. Kaya nga maging siya'y sumapi na sa amin. Napakatanga mo rin. Hindi kayo magtatagumpay. Tandaan niyo yan. Sumusuka ng dugo ang manggagamot dahil sa dami ng sugat na natamo niya. Muling itinarak ng aswang ang bolo sa bandang dibdib ni Tilong, dahilan na unti-unti siyang nawalan ng buhay. Bagamat bago pa man huminto ang kanyang paghinga, ay naaninaw niya ang markang bilog na may mata sa gitna sa dibdib ng kanyang kalabang aswang, katulad sa mga kalalakihang kanyang nakalaban noong nakarang araw. Ang tapang mo. Walang silbi ang pagiging magaling mong antingero sa puwersa namin. Ang pagkakamali mo lamang ay ang sumalungat ka sa kagustuhan ni Pinuno. Samantala, Kailangan na nating makalayo dito. Pinatay nila ang tatay mo, anak. Nay, natatakot ako. Paano kung maabutan nila tayo? Hindi ako papayag na masaktan ka nila. Ibinuwis ng tatay mo ang buhay niya para iligtas tayo.
Alam kong pinagplanuhan nila ang pagpatay sa tatay mo, anak. Lalo na humina ang mutyang tangan niya. Sa palagay ko, may nagawang ipinagbabawal ang tatay mo. Kaya tumina ang kapangyarihan ng mga mutya. Yun ang dahilan kaya nagawang salakayin tayo ng mga kalaban. Sa susunod pa na kabilugan ng buwan magkakaroon ulit ng lakas ang mga mutyang to. Kapag ipinagpatuloy ko ang nasimulang orasyon ng tatay mo. Nay, papalapit na po sila. Ano na pong gagawin natin? Magtago muna tayo dun sa Serantulay. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay, ha? Opo, Nanay. Tinakpan ni Daria ang bibig ng anak. Naririnig niya ang humahangos na mga aswang na naghahanap sa kanila. Napapikit siya ng mga mata habang yakap-yakap ng mahigpit si Moni. Hanapin mo sila! Nasisiguro kung hindi pa sila nakakalayo. Diyos na mahabagin, tulungan niyo po kaming makaligtas. Hindi ko po kakayanin na mapahamak pati si Moni. Lintik! May mga taong paparating. Tayo na! Bago pa nila tayo makita. Babalikan na lang natin ang mag-inang yon. Nay, malis na po ba sila? Shh! Huwag kang maingay. Pero ramdam ko nakalayo na sila. Dahil may mga taong paparating. Babalik pa po ba tayo sa bahay, Nay? Hindi na muna. Dahil hindi pa natin alam kung sinong kalaban ng tatay mo. Marahil isa sa mga kakilala niya at gusto siyang pagbagsakin. Hayaan na lang muna natin ang mga tao. Nasisiguro ko nandun naman ang Tiyo Errol mo eh. Hindi niya pababayaan ang bangkay ng tatay mo. Masakit man sa damdamin ni Daria na hindi asikasuhin ang burol ng asawa. Nasisiguro naman niyang naroon ang kanyang kapatid na si Errol. Sapagkat bukod sa magbayaw ang dalawa, ay matalik din itong magkaibigan mula pa pagkabata. Naging palaboy-laboy silang mag-ina simula ng araw na yon. Nay, saan na po tayo titira? Hindi ko pa alam sa ngayon, anak. Wala rin naman akong mapupuntahan bukod sa baryo natin eh. Pero manganganib din ang buhay ng tiyong mo kung sa kanila tayo manunuluyan. Kaya kailangan nating pansamantalang lumayo sa baryong to. Nay, bago po sana ilibing si tatay, gusto ko po siyang makita. Ako rin naman, anak. Pero alam kong umaaligid lang ang mga salarin na pumaslang sa tatay mo. Hindi sila pangkaraniwang tao. Kaya kailangan nating magdoble ingat. Pati kasi buhay natin nanganganib eh. Hindi pa ganun kalakas ang mutya na iniwan ng tatay mo. Dahil hindi pa sumasapit ang kabilugan ng buwan. Mamimiss ko po si tatay, Nay. Mahal na mahal ko ang tatay mo, anak. Kahit ako sobrang pangungulila sa pagpanaw niya. Hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang pagkamatay niya. Hahanapin ko kung sino ang pumatay sa kanya. Nay, may tao. Magtago ka, anak. Baka makita ka. Parang si Chong Errol po yun. Oo nga. Sandali. Kakausapin ko siya. Nagulat si Errol nang makita ang itsura ng kapatid. Ganun na lamang ang pag-aalala nito kay Daria at kay Moni. Daria, Moni, mabuti lang at ligtas kayo. Tinatanong ako ng mga tao kung nasaan na kayo. Ang sinasabi ko hindi ko alam. Huwag na muna kayong bumalik sa bahay nyo dahil may mga taong naghahanap sa inyo. Kung maaari sana, maging lihim lang natin ang pagkikitang to, Errol. Hindi ko pa kasi alam kung sino ang kalaban eh. Dahil maraming nagtatangka nun sa buhay ni Tilong. Karamihan mga nakalaban niyang mga huwad na manggagamot. At mga kliyente ng mga yun na gustong pumatay sa mga inosenteng tao. Mga kinalaban niya para puksain ang mga kasamaan nila. Pakiusap, ikaw na ang bahala hanggang ilibing siya. Nanganganib ang buhay namin ni Moni. Pangako, malaman ko lang talaga kung sinong trumaydor kay Tilong. Titiyakin kong pagbabayaran niyang lahat ng to. Pinaghihinalaan ko si Imong. Dahil minsan ko nang narinig sa bibig nun na gusto niyang tangkilikin siya ng mga tao katulad ni Tilong. Kung mapapatunayan ko lang talaga na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kaibigan ko, hindi ako magdadalawang isip na paslangin siya. At siya rin ang sumundo kay Tilong sa palayan bago maganap ang paglusob sa bahay niyo.
Pag-isipan natin ang lahat ng mga hakbang na gagawin natin, Errol. Huwag tayong magpadalos-dalos. Lalo na may mga matang nakamasid sa bawat kinikilos natin. Sa ngayon kailangan na muna namin ni Moni na makalayo rito. O ito, may konting pera pa ako rito. Pagpasensyahan nyo na lamang to. Basta mag-ingat kayo, Daria. Moni, ha? Maraming salamat sa tulong mo, Errol. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Magpakatatag kayong mag-ina. Ako na ang bahala sa burol ni Tilong. Sige na, umalis na kayo rito. Bago pa may makakita sa inyo. Maluhaluhang niyakap ni Errol ang bunsong kapatid na si Daria. Maging siya'y nangangamba sa kaligtasan ng mag-ina. Tinapik-tapik ng lalaki ang balikat ng kapatid hanggang sa lumayo na ang mga ito. Napapailing na lamang si Errol dahil sa labis na awa sa kapatid. Sa kabila ng pagiging mabuti ng mga ito sa mga tao, ay nagawan pa sila ng kasamaan. Nay, napag-alaman na po ba kung sinong pumatay kay tatay? Hindi pa, anak. Kahit ang tiyo Errol mo hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon. Alam mo namang matalik na kaibigan niya ang tatay mo. Mas matagal ang pinagsamahan nila kaysa sa amin. Mula pa pagkabata magkaibigan na sila. Pati siya tinatanong kung nasan na raw tayo. Pero wala naman siya maisagot. Namimiss ko na pong makipaglaro sa mga pinsan ko, Nay. Pagpasensyahan mo na muna sa ngayon, ha? Kailangan nating makalayo para pati sila hindi manganib ang buhay. Kapag naayos na ang lahat at tatagpuan ko na kung sino ang pumatay sa tatay mo, makakasama rin natin sila. Sige na, halika na. Para marami-rami tayong makakalakal ng mga basura. Napadpad ang mag-ina sa bayan. Wala silang matutuluyan doon. Kaya sa gilid sila ng kalsada natutulog katabi ng mga gusali. Palaboy-laboy sila, bit-bit ang mga gamit at napagkakamalampang mga badyaw. Nay, binigyan ako ng alin ng nilagang mais. May makakain na po tayo. Anak, hindi mo naman kailangan humingi Marami-rami naman ang kalakal natin dito. Mamaya ibebenta natin to sa junk shop para may pambili tayo ng pagkain. Hindi ko naman po to hiningi. Nilinis ko kasi ang harapan ng pwesto niya at tinulungan ko siyang magtapon ng mga basura. Kaya't ibinigay niya to sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nay, sana po makabalik na tayo sa bahay natin, no? Para hindi na po tayo palaboy-laboy at napagkakamalang nanlilimos. Pagpasensyahan mo na muna, anak, ha? Alam kong mahirap ang sitwasyon natin sa ngayon. Pero mas mainam na ang ganito. Dahil hindi tayo mahahanap ng mga taong pumatay sa tatay mo. Nasisiguro kung pati tayo hinahanap din nila. Matatapos din ang lahat ng paghihirap nating to, anak. Opo, Nay. Ito pala ang mais, Nay. Sa'yo na po ang isa. Sige anak, kumain ka na. Ilalagay ko lang tong mga bote sa sako. Awang-awa si Daria sa anak. Ngunit yun lamang ang naisip niyang paraan upang manatili silang ligtas na mag-ina. Malamlam ang kanyang mga mata na pinagmamasdan si Moni sa ganoong ayos. Madungis at masasabing batang kalye. Hinihintay ko lang ang tamang panahon, anak. Hahanapin ko ang mga walang awang pumaslang sa tatay mo. Malapit na ang kabilugan ng buwan na siyang magpapalakas ng bisa sa ginawang ritual ng tatay mo sa mga mutya. May lakas na akong humarap sa mga salarin. Tutulungan ko na po kayo sa pagbubuhat ng mga kalakal. Tatapusin ko lang po tong kinakain ko. Mamaya na natin to dalhin sa junk shop. Kumain ka na muna. Nay, alam mo, madalas ko pong nakikita ang matandang babae sa tindahang yan. Parang may hinihintay siya. Malungkot po ang mga mata niya, Nay. Siguro meron siyang mahal sa buhay na hindi na nakikita o nakakasama. Katulad natin, anak. Miss na miss ko na ang tatay mo. Mahal na mahal kita, Nanay. Hindi po kita iiwan. Pangako. Mahigpit na niyakap ni Moni ang ina nang makitang naluluha na naman ito.
Ilang sandali napansin ng bata na nakatingin ng matandang babae sa kanila. Nay, bakit parang nakangiwi po yung bibig niya? Tapos yung mga kamay niya nakakuyom. Eh baka naman naparalisa siya. Di ba nay kailangang hilutin siya? Kagaya po ng ginagawa niyo ni tatay sa mga may pilay? Oo, pwede rin naman. Pupuntahan ko po siya, Nay. Tapos, hilutin natin siya. Para naman po gumaling si Lola. Ilang araw ko na po kasi siyang nakikita na malungkot eh. Tapos, pinapapasok lang siya ng matandang lalaki kapag tanghali at hapon. Kawawa naman siya, Nay, oh. Sa tigulong na silya lang siya palaging nakaupo. Nilapitan ng batang si Moni ang matandang babae. Nasa labas ng munti nilang sari-sari store na tila may hinihintay. Magandang araw po, Lola. Kamusta po kayo? Bahagyang napangiti ang matandang babae. Ilang sandali pa'y lumapit ang asawa nito at kinausap si Moni. Oh, iha. Magandang araw sa'yo. May bibiling ka ba? Ay wala ho, Lolo. Wala naman po akong pera eh. Pero gusto ko lang po sana makipag-usap kay Lola. Dahil malungkot po siya. Tsaka magaling po si Nanay maghilot. Pwede po namin hilutin si Lola. Naku, makulit ka rin bata ah. Kayong mag-ina ang madalas kong napapansing natutulog dito sa labas ng tindahan ko kapag nakasarado na. Pasensya na po, Lolo. Wala po kasi kaming matutuluyan. Ay lolo, pagpasensyahan niyo na ang kakulitan ng anak ko ha. Aalis na ho kami. Nakakaabala na po tong anak ko sa inyo eh. Ay, hindi naman iha. Kumain na ba kayo? Naku, nakakaya naman po sa inyo. Tsaka wala po kaming perang pambayad. Ay, huwag nyo nang alalahanin pa ang pambayad. Pumasok na kayo rito upang makakain na kayo. Ilang araw ko nang napapansin na nililinis ninyo ang labas ng tindahan. Hindi kagaya ng ibang pulubi na nagkakalat matapos na makalatag ng karton sa tapat ng tindahan ko. Ay, hali kayo. Pumasok kayo rito. Wow! Ang daming pagkain! Napapangiti si Lolo Jose sa reaksyon ng batang si Moni. Maging ang asawa niyang si Milagros na hirap makapagsalita. Muli niyang nasilayan ang kasiyahan sa mga mata nito. Mukhang masaya kang may bisita tayo, mahal ah. Lola, gusto niyo po bang hilutin ko ang inyong mga kamay at paa? Para naman po makapaglakad kayong muli. Ay, hindi na nakapagsasalita yang si Milagros, buhat ng maparalisa. Eto na ang kanin at sinigang na isda. Ay, kumain lang kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ay, tawagin mo na lamang akong Tatay Jose. Maraming po salamat sa inyo, Tatay Jose. Walang anuman, iha. Alam kong mabait kayong mag-ina. Tsaka ilang araw ko pa lang kayong nakikita rito. Ano ba ang mga pangalan ninyo? Ako po si Dana at ito pong anak ko si Annie. Pagsisinungaling niya. Sa isip niya ay kailangan niyang ibahin maging ang kanilang pangalan upang kung may maghanap man sa kanila ay hindi sila matutuntun. Batid niyang hindi kalaban si Lolo Jose dahil magaan ang pakiramdam niya sa matanda. Ngunit kailangan niyang magsinungaling sa totoo nilang pagkatao. Maging ang mga ito'y may kinukubling lungkot katulad niya. Marami-rami mga batang nanlilimos dito. Pero kay Ani pa lang nagkaroon ng sigla itong si Milagros. Paano ba naman? Kasing bibo niya ang aming apo na si Andrea. Kaso nga lang maagang pumanaw kasama ang kanyang mga magulang. Kung hindi po ninyo mamasamain ano po ba nangyari, Tatay Jose? Isang sundalo, nag-iisa naming anak. Dito na nanirahan ng kanyang mag-ina kasama namin. Kaso nga lang, bumisita sa kampo nila mag-ina ni Joseph. May rest house naman ang mga sundalo ron para sa miyembro ng pamilya. Ngunit nagimbal kami isang araw nang mabalitaan namin mula sa kanyang mga kasamahan na nilusob sila ng kalaban. Hindi normal na mga tao, kundi wari nila yung mga kulto.
Bago mamatay si Joseph, nabaril niya ang isang lalaki at binawian ng buhay. May markang mata sa dibdib. Siguro'y tanda yun ang kanilang kapatiran. Namatay si Andrea at Angela na nawawala ang kanilang mga puso. Pinaghihinalaan ko ngang mga aswang ang lumusob sa kampo, hindi mga rebelde. Kaya inatake sa puso yang si Milagros nang malaman na nangyari sa pamilya ng aming anak. 3 taon na nakalilipas. Maging ako'y hindi makapaniwala magpahanggang ngayon. Sariwa pa rin ang sakit. Kaya nga kahit papano hindi ko pinasara ang tindahan na ito para naman malibang naman kami. Hindi maikubli ang lungkot at pangungulila na itinatago ni Lolo Jose. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at tinungo ang mesa kung nasaan nakapatong ang larawan. Eto sila, iha. Walang sasakit pa sa magulang na mauunang ilibing ang kanyang mga anak. Kaya tanging kami na lamang ni Milagros ang lumalaban sa buhay. Wala na rin kaming balita tungkol sa grupo na sumugod sa kampo ng mga sundalo. Totoo po yan, Tay. Wala na pong sasakit pa sa namatayan. Nay, ubos ko na po ang pagkain ko. Ako na ho ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Sige anak, tutulungan na lang kitang ligpitin to. Napakaswerte mo naman sa anak mong ito, iha. Napakabait at masipag pa. Opo. Mabait po talagang bata si Annie. Yun nga lang makulit din. Normal lang sa bata ang makulit. Ay siya nga pala, di ba wala kayong matutuluyan? May lumang silid dyan sa gilid ng tindahan ko. Ginawa ko na lang na bodega. Pwede ninyong linisin at doon na tumira. Mahirap na magpalaboy-laboy. Marami pa namang masasama ang loob. Kung hindi po kalabisan, Tay, tatanggapin ko po ang alok ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po kami sa inyo sa gawain. Maraming salamat po talaga, Tatay Jose. May titirhan na po tayo, Nay. Hindi na po tayo pag-alagala sa kalsada. Oo, anak. Agad nilang nilinis ang maliit na bodega upang gawing silid. Pinagpatong-patong nila ang mga karton upang yun ang kanilang matulugan. May sariling pintuan naman yun at hindi sila makakaabala sa mag-asawa kung sakaling maglabas-masok sila sa kanilang silid. Ayan, Nay. Maayos na pong tignan. At may magandang tutulugan na po tayo. Kahit papano hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Diyos, anak. Anak, may pakiusap lang sana ako sa'yo. Alam ko masama ang magsinungaling, pero kailangan nating gawin to para sa kaligtasan natin. Lalo na, pwedeng hinahanap tayo ng mga taong pumaslang sa tatay mo hanggang ngayon. Iniba ko ang pangalan natin na magpakilala ko kay Lolo Jose. Kung maaari Ani na muna ang pangalan mo. At ako si Dana. Para hindi tayo agad makilala ng mga kalaban natin. Sige po, Nanay. Naiintindihan ko po. Paparating po si Lolo Jose. Mabutit na tapos na kayo sa paglilinis. Ito palang banig, unan at kumot. Gamitin nyo na ito. Dati kasing pinaparentahan kong silid na ito. Kaso nga lang hindi na bumalik dahil nakapag-asawa na. Naluma na lang dahil hindi na nagagamit. May maliit na banyo din po pala sa loob ng silid, Lolo. Mag-iigib na lang po ako mamaya ng tubig. Oo. Ikaw talagang bata ka, nakakaaliw ka. Maglilinis lang po ako ng katawan. Tapos, hihilutin ko na po si Lola Milagros. Marunong din po ako nun. Sige. Babalikan ko na muna yun. Kayo na ang bahala na magligpit ng mga kalat dito, ha? Huwag kayong mag-alala, Tatay Jose. Kami na po magliligpit sa kalat. Matapos maligo, ay agad na pinuntahan ni Moni ang matandang mag-asawa. Muling nanumbalik ang kasiyahan sa mukha ng dalawa dahil sa kakulitan ng bata sa kabila ng matinding pinagdadaanan sa pagpanaw ng kanyang ama. May dala po akong langis dito. Ito pong ginagamit ni Nanay kapag nanghihilot po siya. Sige. Ikaw na ang bahala sa lola mo.
At magsasara na muna ako ng tindahan eh. 8:00 na. Napalingon si Lolo Jose sa dalawa bago tuluyang lumabas ng silid. Napansin nito ang kasiyahan sa mukha ni Milagros, bagamat hindi man ito nagsasalita at tanging ungol lang ang ginagawa. Hindi pa rin maikukubli ang tuwa nito sa kanyang mukha. Alam mo, Lola, kailangan niyo pong magpahilot para naman po mabuhay ang inyong mga ugat at makakilos na po kayo ng normal. Kaya niyo po bang igalaw mga paa at kamay niyo? Tanging tango lamang ang sagot ng matanda. Ilang sandali pa'y bumalik ng silid si Lolo Jose at umupo sa silya katabi ng asawa na nasa kama. Abay, ang galing mo nga, iha. Tignan mo, naigagalaw-galaw na ng lola mo ang kanyang mga daliri. Bukas po, hihilutin ko po siya ulit hanggang gumaling siya. Napakabait mong bata. Ang swerte ng mga magulang mo sa'yo. Paano ba kayo napadpad rito, anak? Umalis po kami sa baryo dahil wala po kami pambayad sa upa. Pagsisinungaling ni Moni. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na walang sino man ang dapat makaalam sa nangyari sa kanila, lalo na't may mga taong naghahanap sa kanilang mag-ina. Ganun ba? Ay di dumito na kayo ng nanay mo. Wala namang kaming kasama eh. Tsaka matanda na kami. 2 na lang kaming nakatira rito sa bahay. Sasamahan ko po si Lola. Para naman po hindi na siya mag-isang nakaupo sa labas ng tindahan. Malungkot po kasi ang mag-isa eh. Tama, anak. Malungkot talagang mapag-isa. Samantala, tumingala si Daria sa kalangitan. Natatanaw na niya ang maliwanag at bilog na buwan. Nararamdaman ko na ang muling pagbabalik ng lakas ng mga mutya. Ito na ang tamang panahon para makakilos ako ng maayos. Dahil sa gabay ng mga batong to, hahanapin ko ang mga pumatay sa iyo, Tilong. Hindi ako titigil hanggat hindi nila pinagbabayaran ng ginawa nila sa iyo. Babalik ako sa baryo at sisingilin ko sila. Binuksan ni Moni ang kanilang silid. Nadatnan niyang nakaluhod ang ina habang nakatanaw sa labas ng bintana. Tumingala siya sa kalangitan nang mapansin niya na bilog na ang buwan. Nabilugan na ng buwan. Ito na ang hinihintay ni nanay. O anak, natapos mo na bang hilutin si Lola Milagros? Opo, Nay. Bukas na bukas pupunta tayo sa junk shop. Marami-rami kasing mga plastik at karton ang nailigpit natin. Sabi ni Tatay Jose pwede nating ibenta ang mga yan bukas. Bibili tayo ng mga damit, anak. Babalik tayo sa baryo para makadalo sa burol ng tatay mo. Talaga, Nanay? Hinaan mo yung boses mo. Basta sundin mo lang ang sinabi ko na walang makakaalam ng tungkol sa atin. At pagkamatay ng tatay mo, ha? Kung maaari lihim lang natin yon, ha? Hindi pa natin alam kung sino ang mga kalaban natin, anak. Pwedeng mga nagkukunwari lang silang mabait. Si Lolo at Lola, nagkukunwari lang din ba sila? Hindi, anak. Mababait talaga sila. Kaya kailangan bantayan mo sila kapag wala ko rito sa bahay, ha? Nay, bakit po pinatay si tatay? Di ba malakas siya? Bakit siya natalo ng mga aswang na yun? Nilinlang nila ang tatay mo. Ang tatay mo hindi basta-basta gagawa ng hakbang nang hindi niya pinag-iisipan. Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa pagpunta nila ni Imong sa sementeryo. Ayaw sana niya, pero pinilit siya ng kaibigan niyang yun para hulihin ang busaw na aswang na umaaligid sa sementeryo. Pagkatapos ng araw na yun sinalakay ang bahay natin. Dahil alam ng kalaban na humina ang kapangyarihan ng mutya na tangan ng tatay mo. Pinagplanuhan nila ang tatay mo, anak. Sa pagkakataong ako na ang may hawak ng mga mutyang ito, hindi ako papayag na muli nila tayong maisahan. Nay, natatakot po ko. Ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Hindi mangyayari yon, anak.
Hindi ako papayag na mabubuhay na lang tayo sa takot. Handa na akong harapin sila. Kinabukasan ay dinala ng mag-ina ang naipon nilang mga kalakal sa junk shop. Marami-rami rin ang kanilang kinita, kaya't dumiretso sila sa ukay-ukay. Nay, bakit mga puruntong at pantalong panlalaki po yung binibili mo sa akin? Tsaka mga t-shirt po at hindi na po bestida. Kailangan nating ibahin ang itsura natin. Para naman hindi tayo makilala ng mga taong naghahanap sa atin, di ba? Bagay naman to sa'yo eh. Tsaka, pwedeng isuot pareho ng lalaki at babae. Malambot ang tela. At higit sa lahat, mura lang anak. 3 piraso, 50 lang oh. Sige po, Nay. Maganda naman po yan eh. Matapos na mamili ng mga damit, ay napadaan sila sa salon. Nagkaroon ng ideya ang babae kung paano baguhin ang kanilang itsura. Moni anak, alam mo bagay sa'yo maikling buhok. Hindi po ba ako mapagkakamalan na lalaki niyan, Nay? Hindi naman kita kakalbuhin eh. Lampas tenga lang. Para naman magbago ang itsura mo at hindi ka makilala agad. Kung magtatanong si Lolo kung bakit ginupitan ka ng ganyang kaiksi, sabihin mo na lang na naiinitan ka ha. At para hindi dumami ang kuto mo. Eh ikaw, Nay, anong gagawin mo? Bibili na lang siguro ako ng pangkulay sa buhok. Para naman magkulay abot ang buhok ko. Marami-rami na rin kasing tumutubong puting buhok eh. Nang makarating sa kanilang tinitirhan, ay agad na ginupitan ni Daria ang buhok ng anak. Maikli ngunit nababagay naman yun kay Moni. Yun nga lamang kapag isinuot na nito ang pantalon at t-shirt, ay mapagkakamalan siyang batang lalaki. Anak, lalabang ko lang itong mga damit na binili natin ha, para maisuot na natin bukas. Opo, Nanay. Tulungan mo muna ang lolo mo sa pag-aasikaso kay Lola Milagros. Tatapusin ko lang tong paglalaba. At ako na magpapaligo mamaya kay Lola. Pakisabi kay Lolo Jose ha. Sige po, Nay. Naging masigla ang mag-asawang matanda dahil sa tulong ng mag-ina. Lalo na sa kakulitan ng batang si Moni na kilala nila bilang si Ani. Lo, ako na pong magpapakain kay Lola Milagros. Aba, bakit ganyan kaisi ang buhok mo, anak? Naiinitan po kasi ako eh. Tsaka, para hindi na raw dumami ang kuto ko, sabi ni Nanay. Bagay naman sa'yo eh. Sige, iiwan ko na muna kayo ng lola mo rito. Titignan ko lang kung may mga sardinas pa akong stock doon. Para naman makapagpa-deliver ako mamaya kay Kiko. Sige po, Lo. Ako na pong bahala kay Lola. Kinulayan ni Daria ang mahaba niyang buhok ng kulay abo. Sa gayon ay mapanindigan niya ang pagkukunwari bilang isang matandang babae kapag nagpapalaboy-laboy siya sa kalye. Bumagay naman sa kanya ang itsura niya. Kung kinaya ninyong traidorin si Tilong, pues kaya ko rin kayong linlangin. Hindi ako papayag na mamuhay kayo ng malaya. Habang kami ng anak ko nagtatago sa takot at iba ang katauhan. Gabi-gabing umuusal ng orasyon si Daria, kasabay ng pagpatak ng langis sa mga mutya. Sa gayon ay lumakas ang bisa nito. Tinuruan noon ni Tilong ang asawa sa mga kaalaman nito sa panggagamot at pangontra laban sa mga kaaway. Maraang ipinikit ni Daria ang kanyang mga mata. Biglang lumitaw sa kanyang mga balintataw. Ang nooy nakita niyang nakaguhit sa dibdib ng aswanga na nakalaban ng kanyang asawa. Mata sa loob ng triangulo. Yun din ang palatandaan ng mga taong pumatay sa anak ni Tatay Jose at sa pamilya nito. Hindi kaya nagmula sila sa iisang pangkat? Si Imong ang una kong sisingilin sa lahat. Dahil siya ang alam kong trumaydor kay Tilong. Ayon na rin sa kwento ni Errol. Nay, hindi ka pa ba matutulog? Maya-maya pa anak. May ginagawa pa ako. Iyan po bang mutya ng batong bantiling, Nay? Parang ordinaryong bato lang. Kaso, may mga maliit na kristal sa gitna. Gustong kunin ng mga kalaban to ng tatay mo. Dahil malakas tong pangontra sa barang, kulam at iba pang dulot ng itim na mahika.
Kapag nakuha nila to, mas lalakas ang puwersa nila. Mapanganib kung mapapasa kamay ng mga masasamang tao. Bukas maghanda ka ha. Magpapaalam tayo kay Tatay Jose na aalis tayo. Bibisita tayo sa burol ng tatay mo. Talaga po, Nay? Pero sa isang kondisyon, magiging batang lalaki ka. Kung sino man ang magtatanong sa'yo, sabihin mo na lang na malayo kang kaanak ni Tilo para hindi nila tayo makikilala. Naiintindihan mo ba ako, anak? Opo, Nanay. Ito lang kasi ang naiisip kong paraan para makabisita tayo sa burol ng ama mo. Alam kong nandun lang din ang mga taong trumaydor sa kanya. Malalaman ko rin kung sino-sino ang mga kaaway natin. Kung maaari huwag ka muna makipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. O sino mang makikita mong kakilala natin, ha? Ibang tao na tayo kapag pumunta tayo ron. Walang kilala kundi tangi ang Tio Errol mo lang. Dahil siya lang ang mapagkakatiwalaan natin. Naiintindihan ko po, Nanay. Gustong-gusto ko na pong makita si Tatay. Makakamit din natin ang hustisya sa pagkamatay ng tatay mo. Sa ngayon, tayong dalawa na lang muna ang nakakaalam ng buong katotohanan. Kahit kay Lolo Jose, huwag ka muna magkwento ng tungkol sa atin, ha? Ako mismo ang magsasabi sa kanya ng totoo kapag maayos na ang lahat. Dahil ayoko mag-alala pa siya. Niyakap na lamang ni Moni ang ina. Sa mura niyang isipan ay matindi na ang kanyang pinagdaanan. Ngunit dahil sa tulong at mahusay na pagpapaliwanag ng ina, ay naiintindihan naman niya ang kanilang sitwasyon. Hinahanda ko na ang mga dadalhin natin bukas. Mga pangontra sa mga kaway sakaling may masamang mangyari sa atin doon. Nay, paano kung makilala nila tayo? Hindi nila tayo makikilala. Dahil paghuhusayan natin ang pagpapanggap, di ba? Sino mag-aakala na magiging batang lalaki ka? At ako naman isang matandang hukluban. Ah, kaya pala pinakulayan mong buhok mo ng kulay abo. Ang galing mo naman mag-isip, Nanay. Nakikita mo ba yan tungkod ko? May nilagay akong tansong patalim sa dulo niyan. Kung sakali na magkainitan doon. Ang galing naman, Nay. Kuhang-kuha mo ang mga diskarte ni Tatay nung nabubuhay pa siya. Hindi ko nakakalimutan ng mga tinuro niya sa akin. Kinabukasan, maagang gumising ang mag-ina at inihanda nila ang kanilang mga gamit. Napansin sila ni Lolo Jose dahil maaga rin itong nagbukas ng tindahan. Oh, Iha, mukhang may pupuntahan yata kayo. Magandang umaga, Tay Jose. Maghahanap lang po ng pagkakakitaan. Nakakahiya na po kasi sa inyo Libre na nga po ang bahay na tinitirhan namin tapos iaasa pa namin ang pagkain namin sa inyo. Nako, tumutulong naman kayo rito sa amin Babalik naman po kami mamayang hapon o bukas. Sayang din po kasi ang mga kalakal na makukuha namin sa mga malalaking gusali at kalye. O sige, kayong bahala. Basta mag-iingat kayo, ha? Huwag niyo na po kaming alalahanin, Tay Jose. Babalik din naman po kami rito Bumagay kay Moni ang suit niyang kulay berdeng t-shirt at maong na shorts na lampas tuhod. Napagkakamalan siyang batang lalaki dahil sa maiksi niyang buhok at pananamit. Paano yan, Nay? Makikilala ka ng mga kababaryo natin. Dahil kulay lang naman ng buhok mo ang nagbago sa'yo Nakikita mo ba tong itlog? Ilalagay ko ang puti ng itlog sa mukha ko para kumulubot ang balat ko sa mukha. Ipinahid ni Daria ang puti ng itlog, kaya't kumuyukot ang balat nito sa mukha. Namangha si Moni dahil sa ideyang naisip ng ina. Tinungo nila ang terminal ng bus at sumakay patungo sa baryo na kanilang pupuntahan. O anak, huwag mo kong tawagin nanay ha. Lola dahil isa akong matanda ngayon. Opo, Nanay. Ay, Lola pala. Bagay po sa inyong duster. Tsaka ang tungkod. Siyempre, at ang lumang bag na to na tig 10 piso. Ang talino mo, Nanay. Shh! Huwag kang maingay.
Baka may makarinig sa'yo. Malayo pa lamang inatatanaw na ng mag-ina ang kanilang bahay. Halos nangangatog ang tuhod ni Daria sa tuwing hinahakbang ang mga paa palapit sa kinaroroonan ng burol. Pigil ang kanyang pag-iyak. Sinabihan din niya si Moni sa dapat nitong gawin. Pagdating sa bahay ay agad siyang pumasok at tinungo ang kabaong kung saan nakahimlay si Tilong na ipinagtaka naman ng mga taong naroon. Hinaplos niya ang kabaong ng asawa. Hindi niya napigilang tumulo ang mga luha, kaya't napakuyom na lamang siya ng kanyang kamao. Sa muling pagbabalik ko, ibang Daria na ang kanilang makikilala. Hindi na ako katulad ng dati na binabalot ng takot at madaling malinlang. Ipaghihiganti ko ang kalapastangan ng ginawa nila sa'yo. Magandang araw po, Lola. Bago ko lang kayong nakita rito, ha. Kaibigan ako ni Tilong. Dumayo pa ako mula sa Karatig Baryo. Isinama ko lang ang aking apo. Nagulat ako na mabalitaan ko na namatay na pala si Tilong. Napakabait niyang bata. Kawawa nga po mag-ina niya. Hanggang ngayon ay hindi pa namin nababalitaan kung sinong pumatay sa kaibigan ko. Mag-iingat lang kayo, iho. Dahil umaaligid lamang ang tunay na salarin. Napabuntong hininga na lamang si Erola at nabaling ang tingin kay Imong na nooy nakaupo sa kawayang sila sa labas ng ginawang palaypay. May mga nakikita rin mga bagong mukha si Daria ng mga kalalakihan at sinasabi ng mga ito na kaibigan sila ni Tilong. Bagamat malakas ang kanyang kutob, na isa sa kanila ay ang pumatay sa kanyang asawa. Kailan ba ang libing ni Tilong, anak? Sa Miyerkules na po, Lola. 3 araw na lang pala. Sige, ipagdadasal na lang namin ang kaluluwa ng aking kaibigang si Tilong. Naway makamit niya ang hustisya na kanyang hinahanap at pagbayarin ng pumaslang sa kanya. Matalim niyang tinitigan si Imong. Batid niyang may tinatagong lihim ang lalaking ito sa kabila ng pakikiramay niya. Nabasag ang kanyang malalim na iniisip nang alukin sila ni Errol ng pagkain. Umupo sila sa pinakadulong mesa kung saan walang tao. Anak, pigilan mo ang umiyak. Doon ka na lang umiyak sa bagong bahay natin. Diba ayaw ng tatay na makita kang umiiyak? Opo. Ito, kumain ka na lang ng biskwit. Maya-maya uuwi na rin tayo. Pero Nay, gusto ko pang makasama si tatay. Katawan lang ng tatay mo namatay. Hindi ang pagmamahal natin sa kanya. Maging ang pagmamahal niya sa atin. Kaya palagi pa rin natin siya makakasama. Dahil nandito siya sa mga puso natin habang buhay. Pigil ang magkahalong emosyon ni Daria. Gusto niyang yakapin ang kabaong ng asawa. Ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang sugurin si Imong. Ngunit tanging masakit na tingin lamang ang kaya niyang gawin sa lalaki. Ilang sandali nagpaalam na sila kay Errol. Ngunit hindi man lamang sila nakilala ng mga ito. Sige ho, Lola. Salamat po sa pagpunta niyo. Babalik ako rito, iho. Sige po. Mag-iingat po kayo. Lumakad palayo ang mag-ina. Nang makalayo na sila sa kanilang bahay, ay doon na bumuhos ang mga luha na pilit na pinipigilan ni Daria. Habang naglalakad sila, may dumaang bus sa kalsada at huminto yun sa tapat na mag-ina. Sumakay sila. Bagamat hindi pa rin naaalis sa isip ni Daria ang mukha ng asawang si Tilong na naroon sa kabaong. Bugtong-mugto na ang kanyang mga mata habang nililisan ng baryo. Nay, kailan pong libig ni tatay? Pupunta po ba tayo? Sa Miyerkules sabi ng tiyong mo. Hindi na tayo pupunta sa libing niya. Nay, ang sabi mo, wag akong umiyak dahil ayaw ni tatay na makita kong umiiyak. Kaya dapat ikaw rin po. Tahan na, nanay. Hindi ko lang kasi lubos maisip na magagawa nila yun sa tatay mo. Mabuti siyang tao. Pero nagawa pa siyang pagtaksilan.
Pinahid ni Daria ang kanyang mga luha nang mapansin na may taong nakatayo sa kanyang tabi. Matagal-tagal na rin nakatayo ang taong yun, kaya't tumingin siya rito. Napatras ang lalaki nang makita ang mapupula niyang mga mata at mababanagang takot ito sa mukha. Garalgal ang boses nito na magtanong kung saan sila bababa. Sa terminal lang kami, Manong. Ito na po ang bayad namin. Nay, mukhang natakot po ang konduktor sa'yo. Kanina pa po kasi siyang nakatayo sa tabi mo eh. Pero hindi mo pinapansin. Hindi naman kasi siya nagsasabi na nandyan na pala siya. Tila natakot ho yata sa ayos mo. Mukhang napagkamalan pa yata akong aswang ah. Sinuklay ni Daria gamit ng daliri ang mahaba at nagugulo niyang buhok. Natakot ang konduktor dahil sa kanyang ayos. Pagbaba ng terminal ay umikot muna ang mag-ina sa palengke. Wala namang napapansin si Daria na may sumusunod sa kanila. Nay, sinunod ko po yung mga sinabi niyo. Hindi po ako nagsalita kahit kinakausap nila ako. Inakala nilang lalaki ako at sinabi nilang baka pipiraw ako. Mabuti nga yun, anak. Bumili muna tayo ng pagkain. May natira pa naman akong pera galing sa pangangalakal eh. Uuwi na po ba tayo mamaya kina Lolo Jose? Oo, anak. Kahit papano medyo gumana ang pakiramdam ko nang nasilayan ko ang tatay mo. Nay, ayoko pong pati ikaw mawala. Mahal na mahal ko po kayo ni tatay. Namimiss ko na pong dati na magkasama tayong tatlo. Mahal na mahal ka rin namin ng tatay mo, anak. Ganyan talaga ang buhay, maraming pagbabago. Pero dapat mo ring tandaan na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Saka dapat kilalanin mo na maigi ang lahat ng taong nakapalibot sa'yo bago ka magtiwala para hindi ka masaktan o mapahamak. Gaya po ni tatay. Oo, anak. Hindi mali ang pagiging mabuti at magtiwala. Kaya lang may mga tao talagang abusado at traidor. Biktima lang ang tatay mo ng mga taong yun. Sobrang matulungin kasi ang tatay mo eh. Pero sino mag-aakala na yun pa pala magpapahamak sa kanya? Bumili ng 2 kilong bigas at daing si Daria. Iniligay niya yun sa luma niyang baga. Inabutan pa siya ng isang alin ng barya sa pag-aakalang nanlilimos sila ni Moni. Kahit saan talaga tayong magpunta na pagkakamalan talaga tayong nanlilimos, anak. Paano ba naman, Nay? Lumang damit natin. Tsaka tong sapatos ko. Punit-punit pa. Mas mainam nga eh. Tsaka, ang pogi mo din pala kapag naging lalaki ka. Kamukha mo talaga ang tatay mo. 8:00 na ng gabi nakauwi ang mag-ina. Inaabangan din sila ni Lolo Jose na pasilip-silip sa bintana ng bahay nito. Oh, ginabi kayo. Kumain na ba kayong dalawa? Magandang gabi po, Tay Jose. Tapos na kanina sa daan. Ay, nagluto ako ng lumpia at pansit kanina. Tinirang ko kayo. Oh, ito, kainin ninyo. Maraming salamat po, Tatay Jose. Wow! Lumpia! Makakatikim na naman ako ulit ng lumpia. Ang bango naman. O siya, kainin nyo na yan at magpahinga. Ako'y matutulog na rin. Matapos na ibigay ang pagkain sa mag-ina, ay agad na isinarado na ni Lolo Jose ang pinto. Naging malapit na siya sa mag-ina. Habang kumakain sa loob ng kanilang tinitirhan, ay nag-usap ng masinsinan sina Daria at Moni. Anak, kailangan kong bumalik sa baryo. Pero iiwan kita kina lolo at lola. Hindi ako makakakilos na maayos pagkasama kita. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Dito ligtas ka at walang nakakakilala sa'yo. Pero Nay, ayoko pong magkaiwalay tayo. Ayokong mapahamak ka kagaya ni tatay. Kinakailangan kong kumilos na mag-isa, anak. Babalikan kita pag naayos na ang lahat. Alam ko namang hindi ka pababayaan ni Lolo Jose. At mas makakabuti kung aalagaan mo na lang sila ni Lola Milagros. Saglit na napahinto sa pagkain si Moni at niyakap ng mahigpit ang ina.
nanay. Ayokong magkalayo tayo. Sasama na lang po ko sa inyo. Hindi naman ako pasaway, di ba? Tsaka, lahat naman ng mga pinag-uutos nyo, sinusunod ko naman eh. Mabait kang bata at naiintindihan mo ko, di ba? Iniisip ko lang ang makakabuti para sa'yo. Kailangan ko lang hanapin ang mga pumaslang sa tatay mo. Dahil maging ang buhay ng Chong Errol at pamilya niya, nalalagay din sa alanganin. Sige po, nanay. Kailan po ba kayo aalis? Bago ilibing ang tatay mo, nararamdaman ko naroon sa burol ang mga kalaban ng tatay mo. Sa tulong rin ng mga mutya na parang bumubulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak rito, anak. Dahil mag-iiwan ako ng pangontra para hindi ka matuntun ng mga kalaban. Basta, ipangako mong babalikan mo ko, nanay, ha? Siniil ng halik ng batang si Moni ang magkabilang pisngi ng ina. Wala siyang magawa kundi sundin na lamang ang sinasabi ng inang si Daria. O sige na, ubusin mo na itong lumpia. Alam ko minsan ka lang din nakakakain ng masarap eh. Kaya't pagpasensyahan mo na muna, ha? Ayos lang naman, nay. Basta, palagi lang tayo magkasama. Huwag ka nang malungkot. Palagi mong tatandaan na magdasal, ha? Nang sa gayon gabayan tayo ng may kapal. Opo, nanay. Gabi-gabing umuusal ng orasyon si Daria na siya magpapalakas sa kapangyarihan ng mutya. Naging epektibo ang pamamaraan niyang pagkunwari upang hindi sila makilala ng mga tao sa baryo. Sumapit ang araw ng Martes at nagpaalam siya kay Lolo Jose. Tatay Jose, gusto ko lang po sana magpaalam sa inyo. May importante akong pupuntahan. Pwede ko po bang iwan ang anak ko dito ng ilang araw? Ay, saan ka ba pupunta? Ay, wala namang problema sa akin kung dumito muna si Ani. Sumisigla nga si Milagros kapag kasama ang batang yan eh. May pupuntahan lang po ako, Tay. Alam kong ligtas naman ang anak ko kasama kayo. Ay, ako nang bahala kay Ani. Hindi naman pasaway ang anak mo. Basta, mag-iingat ka kung saan ka man patungo. Maraming salamat po, Tatay Jose. Balang araw masusuklian ko rin ang lahat ng kabutihan niyo sa amin. Huwag mo nang isipin pa yon, anak. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang naman? Mahigpit na niyakap ni Daria ang anak at hinaplos ang pisngi nito. Magpapakabait ka dito kina lolo at lola, ha? Pangako, babalikan kita kapag naayos ko na ang lahat. Lahat ng biling ko sundin mo, ha? Opo, nanay. Itatago ko po ng mabuti ang ibinigay niyong pangontra sa akin. Hihintayin ko po ang inyong pagbabalik. Sige na, aalis na ako. Magpakabait ka rito, ha? Buo na ang loob ni Daria na hanapin ang mga taong pumaslang kay Tilong. Sa pagkakataong yun ay nagdamit siya panlalaki na mga ngalakal. Tinungo niya ang baryo at doon nagsimulang magpalaboy-laboy. Nakasuot siya ng sombrero na gawa sa pandan at napagkakamalan siyang matandang lalaki. Bit-bit niya ang sako na pinagsisidlan niya ng mga kalakal at lumang bag sa kanyang likod. May tungkod din siyang dala. Parang si Imong yun, Sino kaya ang kausap niya? Naaninag niyang may inaabot na pera ang lalaki kay Imong. Ilang sandali umalis na rin ito at dumaan sa kanyang harapan. Kailangan ko siyang sundan. Malakas ang pakiramdam kung may gagawing masama ang taong yun. Madilim na ang paligid at tangi mga yabag lamang ang maririnig sa daan. Kasabay ng mga huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Sinundan ni Daria si Imong at hindi man lamang siya napapansin ng lalaki. Nakarating ito sa isang kubo na animoy nagmamanman sa paligid. Ano kaya ang gagawin niya dyan? Kinuha pa niya ang itak na parang may susugurin na kalaban. Pasilip-silip pa ang lalaki sa siwang ng bintana at bumalik sa bandang pintuan at kumatok. Patuloy na nagkubli si Daria sa mayayabong na mga talahib. Nagulat siya nang biglang hatawin ni Imong ng itak
ang lalaking lumabas mula sa kubo. Si Mang Delfin yun ah. Kaibigang manggagamot ni Natilong. Pero bakit sinugod siya ni Imong? Naririnig pa niyang tumatawa si Imong habang sinusugod ng matandang manggagamot. Hindi maaari to. Kailangan kong tulungan si Mang Delfin. Patakbong tinungo ni Daria ang kinaroroonan ng dalawa. Muli pa sanang sasaksakin ni Imong si Delfina, ngunit pinigilan niya ito. Wag! At sino ka namang pulubi na basta-basta na lamang sumusulpot dito? Aswang ka! Bitiwan mo ako! O gusto mong isunod kita kay Delphine? Anong kasalanan ni Mang Delfin sa'yo? At bakit gusto mo siyang patayin? Sino ka ba, ha? Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Siguro ikaw rin ang pumaslang kay Tilong, ano? O bakit? Anong gagawin mo kung ako nga? Ipagkakalat mo ako? Ha? Iniisa-isa mong pinapaslang ang mga mabubuting manggagamot para magawa mo lahat ng gusto mo. Kapalit ng salapi. Hoy, pulubi! Wala akong napapala sa pagiging mabuti. Dati ko nang ginawa yon. Ngunit barya-barya lamang ang natatanggap ko. Kung mawawala ang mga hadlang sa landas namin. Limpak-limpak na perang aming matatanggap mula sa aming mga kliyente. Ngunit dahil sa mga buwisis ng mga manggagamot na yan, napupurnada ang aming misyon. Itinulak nito ang inaakalang pulubi na si Daria. Bagamat nahawakan ng ginang ang damit ng aswang na si Imong at napunit ito nang siya'y matumba. Umambad sa kanyang paningin ang guhit sa dibdib ng huwad na manggagamot. Mata sa loob ng triangulo. Katulad nga sa mga taong pumaslang kay Tilong. Katulad ni Delphine ay papatayin din kita. Traidor ka! Itinuring ka nilang kaibigan. Pero nagawa mo silang paslangin. Isa kang hangal. Sa panahon ngayon, wala nang kaibig-kaibigan. Lalo na't sila ang naging hadlang sa aking tagumpay. Wala silang ginawa kundi ang gawin akong sunod-sunuran. Pero nagawa ko silang paikutin sa aking mga palad. At natalo ko sila. Wala kang kasing sama. Mahigpit na hinawakan ni Daria ang tungkod na kahoy at malakas na hinampas yun sa aswang na si Imong. Ang nooy manggagamot na kaibigan ng asawa, ngayon ay naging kampo ng kadiliman. Paulit-ulit siyang hinahambalos ng pulubing si Daria gamit ang tungkod. Gayon din ang pagsangga ng aswang gamit ang itak nito. Bakit ang lakas niya? Mas malakas pa siya sa mga manggagamot na nakalaban ko. Tila nararamdaman kong malakas na pwersa na kumakawala sa kanyang katawan. Parang katulad sa pwersa noon ni Tilong. Itong sa'yo! Ay! Aray! Aray! Likod ko! Sino-sino pa ang mga kasamahan mo na pumatay kay Tilong? Bakit? Sino ka ba? Bakit kilala mo si Tilong? Isa ako sa natulungan at naging kaibigan niya. Kaya sabihin mo sa akin kung sino-sino pa ang mga kasamahan mong pumapatay sa mga mabubuting manggagamot. Hindi ako ganun katanga para sagutin ang mga katanungan ng isang pulubing kagaya mo. Ah, ganun ba? Kinalas ni Daria ang tali sa dulo ng tungkod nito. Kaya't umusli ang tansong patalim na naroon sa dulo ng kahoy. Itinarak yun ng pulubi sa binti na nakaandusay na kalaban. Sasabihin mo sa akin o hindi? Aray! Sige! Sige! Sasabihin ko na! Basta tanggalin mo yung sandata mo sa binti ko! Aray! Baka namang binibilog mo lang ang ulo ko. Katulad ng ginawa mo sa mga kaibigan mo manggagamot. Hindi! Sasabihin ko na sa'yo! Tanggalin mo na yan ang sakit! Sabihin mo muna kung sino ang mga kasabwat mo. Kung hindi, ibabaong ko tong patalim para tuluyan ka ng mapilay. At sino si Pinuno na narinig kong tinatawag ng mga kauri mo? Aray! Si Duron! Oh! Si Duron! Si Pinuno!
Siyang gustong pumatay sa mga manggagamot na sumasalungo sa kanyang kagustuhan. Si Doron, ang malakas na mangkukulam at mambabarang nakalaban ng mga manggagamot dito sa baryo. Buhay pa pala siya. Dahil naging interesado si Daria sa mga isiniwalat ni Imong, ay kinuha niyang itak sa lupa na nabitiwan nito. Inilapat niyang patalim sa leeg ng aswang at muli nitong tinanong. Ilayo mo yung patalim sa leeg ko! Hindi ako magdadalawang isip na gilitan ka na leeg kung hindi mo sasabihin kung sino ang pumatay kay Tilong. Sino ang lumusob sa bahay nila para paslangin sila mag-anak kung hindi ikaw. Sige na, magsasabi na ako ng totoo. Basta wag mo akong papatayin. Pangako, magbabalik loob na ako bilang isang manggagamot. Ang aming mga kasamahan, naninirahan sila sa kabilang bundok. Pakiusap, wag mo akong patayin! Sino-sino sila? Sabihin mo ang mga pangalan nila. Inilapit pa ni Daria ang patalim sa leeg ni Imong, dahilan na makaramdam na ito ng hapdi dulot ng pagkahiwa. Aray! Ilayo mo ng patalim! Binabaon mo na sa leeg ko! Sabihin mo sa akin kung sino-sino sila at nasan sila ngayon. Umaligid sila sa bahay ni Natilong dahil hinahanap pa nila magpahanggang ngayon ng mga mutya nito. Maging ang mag-inay gusto nilang patayin. Tinulak ni Daria si Imong at hinampas ng itak ang ulo nito. Hindi niya mapigilan ang galit sa kalaban na kanyang kaharap. Pinagkanulo nito ang kanyang asawa na walang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa at gumawa ng kabutihan. Namilog ang mga mata ni Imong nang maaninaw ang nagliliwanag na bagay sa loob ng bag ng pulubi. Anong lumiliwanag na yan? Nararamdaman kong malakas na kapangyarihan ng mutya ng batong bantiling. Huwag mong sabing mutya yan. Pero paano ka makakapagtangan yan? Gayong kada 10 taon lamang yan sumisibol. At nakuha na yan ni Tilong. Nakapagtataka ba? Ngayong bumalik ako, hindi ko nahahayaan na magpalaganap pa kayo ng kasamaan. Alam ko ang kapatiran na sinasabi mo, na siyang nagpahamak kay Tilong. Hindi mo ba ako nakikilala, ha, Imong? Inilapit ng pulubi ang kanyang mukha sa mukha ng aswang. Ganoon na lamang ang pandidilat ng mga mata nito nang makilala niya ang pulubing kaharap. Daria, paano ka nagkaroon ng ganyang lakas? Gayong wala kang alam sa paraan ng panggagamot at ritual. Mahina ka. Pero bakit ibang-iba ka na ngayon? Hindi ako mangmang katulad ng inaakala mong walang alam. Lahat tinuro sa akin ni Tilong. Pero hindi pa ako handa ng panahon na yon. Ngayon sisingilin ko kayong lahat sa pagsira sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa pagkitil sa buhay ng asawa ko. Muling hinambalos ng tungkod ni Daria ang ulo ng lalaking kanyang kaharap. Subalit sinanggayon ng kalaban at hinawakan ang dulo ng tungkod kahit na dumurugo ang kamay nito. Ngunit sa tulong ng mutya ay nagkaroon ng lakas si Daria. Nagbago lang ang itsura mo at paniniwala. Pero katulad ka pa rin ng dati, nautusan at mahina. Aray! Muling ibinaon ni Daria ang patalim sa kabilang binti nito. Kaya't gano'n na lamang ang pamimilipit nito sa sakit. Gumapang pa ito upang makalayo. Subalit hinarangan siya ng pulubi at tinadyakan sa ulo. Akala ko ba matapang ka? Tignan mo ang ginawa mo kay Mang Delfin. Walang kalaban-laban pero nagawa mong paslangin. Pwes, ipaparanas ko sa'yo ang lahat ng sakit na dinulot mo sa amin. Wag! Pakiusap! Maawa ka sa akin! Magbabago na ako! Pakiusap! Maghunos dili ka, Daria! Itong pera! Sa'yo na! Tsaka dadagdagan ko pa yan! Basta hayaan mo lamang akong mabuhay! Aanhin ko naman ang perang yan. May babalik ba ng salapi ang buhay ng asawa ko? Ang pamilyang sinira ninyo? Hindi!
Kaya ipapalasap ko sa inyo lahat ng sakit na dinanas ni Tilong. Maging ng mga taong trinaydor nyo. Wag! Gamit ang itak, hiniwa-hiwa ni Daria ang braso ni Imong. Sumirit ang malalapot na dugo. Halos umalingaw-ngaw ang palahaw nito sa loob ng gubat. Gumagapang ito na nagmamakaawa kay Daria. Subalit matindi ang galit niya sa lalaking kanyang kaharap. Kaya hindi na siya nakaramdam ng awa. Muli niyang inundayan ng saksak ng paulit-ulit si Imong. Umaagos ang kanyang luha habang ginagawa ang kanyang paghihiganti. Sa mga katulad ninyong halangang kaluluwa, hindi na dapat kayo kaawaan. Dahil wala na makakapawi sa sakit na dinulot nyo sa amin. Kulang pa ang buhay nyo na maging kabayaran sa lahat ng atraso nyo sa amin. Walang iya ka! Ikaw ang walang ya! Traidor! Pasinok-sinok na nangingisay ang aswang na si Imong habang unti-unting binabawian ng buhay. Kinaladkad siya ni Daria palayo sa kubo. Itinali niya ang naghihingalong si Imong sa puno hanggang sa malagutan ito ng hininga. Gamit ang sariling dugo nito ay isinulat ni Daria sa puno ang salitang traidor, huwag tularan. Simula pa lang to. Hahanapin ko ang mga demonyong kasamahan mo. Lalong-lalo na ang duron na yon, na siyang pasimuno sa lahat ng kasamaan. Binalikan ni Daria si Mang Delfina. Nawala nito ng malay dahil sa tinamong sugat. Nakasandal ito sa pintuan ng kubo. Kaya't hinila siya ng nagkukunwaring pulube papasok sa kubo nito. Agad na nilinis ni Daria ang sugat sa kanang dibdib ng matanda. Tinapalan niya ito ng halamang gamot at umusal ng orasyon. Kinuha niya ang mutya ng batong bantiling at ipinatong sa noo ng matandang manggagamot. Sa tulong ng mutyang tapol ng batong bantiling, naway bigyan ka ng lakas para sila'y manumbalik. Muli niyang kinuha ang bato at isinilid sa pulang tela. Nanunumbalik na ang pintig ng puso niya, na kanina nanghihina na. Sana namang gumaling ka, Mang Delphine. Marami pang tao nangangailangan sa inyo. Lalo na sa ngayon, naiilan na lang kayong mga mabubuting manggagamot. Kinabukasan ay agad nilinis ni Daria ang lahat ng bakas ng dugo. Sa gayon ay hindi siya paghinalaan na siya o si Mang Delphine ang pumaslang sa traidor na si Imong. Ganun na lamang ang pagtataka ng matandang manggagamot nang magising ito na naroon sa tabi nito ang pulubi. Agad na ipiniliwanag ni Daria sa kanya ang lahat ng pangyayari at napagkasunduan nilang umalis na roon si Mang Delphine upang hindi na mabalikan ng mga kalaban. Malayo din sa tinitirhan ng matandang manggagamot ang pinaglagyan ni Daria sa bangkay ni Imong. Ngayon ang araw ng libing ni Tilo. Gusto ko siyang ihatid sa huling hantungan. Alam kong umaaligid lang din ang mga kalaban at nagbabaka sakaling babalik kami ni Moni. Ito na rin ang tamang pagkakataon na makilala ko kung sino-sino sila. Isusunod ko sila sa traidor na si Imong. Nag-abang si Daria sa daan. Mula sa malayo nakita niya na binubuhat ni Naero ng kabaong ng asawa patungong sementeryo. Hindi siya maaaring pumasok sa sementeryo, kaya tanging tanaw na lamang ang kanyang ginawa. Hindi niya mapigilang mapaiyak ng sandaling yun. Ngunit nagbago ang kanyang reaksyon nang makita ang ilang mga kalalakihan na hindi pamilyar ang mga mukha. Nasisiguro ko ang mga taong yun ay mga kasapi ni Doron. Hinding-hindi nyo kami makikita ni Moni sa burol. Kung hinahanap nyo man kami. Nang magsiuwian na mga tao, ay lumapit siya sa labas ng sementeryo. Gusto niya mang pumasok sa loob, ngunit hindi maaari dahil hihina ang bisa ng mga mutya kung gagawin niya yun. Kinuha niya ang kandila sa lumang baga at sinindihan niya yun at nanalangin ng taimtim. Mawalang galang na po. Isa ho ba kayo sa kakilala ni Tilong? Maaari ka naman pumasok sa loob ng sementeryo eh. Hindi na.
Dito na lang ako. Isa siguro kayo sa natulungan ni Tilong, no? Nakakapanghinaya nga eh. Sa dinami-dami ng mga masasama, siya pa talagang namatay. Dahil nga mga wala silang puso. Errol, ako to. Si Daria. Ha? Bakit ganyan ang itsura mo? Shh! Huwag ka maingay. Kailangan ko lang na mag-ayos ng ganito para hindi ako makilala. Nasaan si Moni? Huwag mo siyang alalahanin. Ligtas siya. Ako na lang ang bumalik rito para hindi siya mapahamak. Alam ko na kung sino nag-utos na patayin si Tilong. Sino? Si Doron, ang dating kasamahang manggagamot ni Tilong na binenta ang kaluluwa sa dyablo. Kaya siya naging ganap na mambabarang at mangkukulam. Isa si Imong na inutusan nito na lusubin ang bahay namin. Kapalit na malaking halaga at pagiging kasapi nila. Paano mo naman nalaman? Sinabi na niya ang katotohanan sa akin. Isa sa dahilan ang inggit niya kay Tilong. Kaya't pinagtulungan nilang pabagsakin. Maging amot siya gusto nilang kunin. Dahil alam ko yun ang magpapalakas sa kanilang kapatiran. Saan mo naman natagpuan si Imong? At saka, paano mo siya nakausap? Hindi mapakiusapan ng mahinahon. Kaya ginamitan ko ng dahas. Talaga? Anong ginawa mo sa kanya? Pinatahimik ko na. Para naman mabawasan ang traidor sa mundong to. Basta huwag ka maingay. Kailangan ko rin kasi ng tulong mo. O siya, aalis muna ako. Basta mag-iingat ka. Maraming salamat, Errol, sa lahat ng tulong mo. Mag-iingat ka rin. Bit-bit ang sako'y umalis si Daria. Ilang sandali pa'y narinig niya ang usap-usapan ng mga tao na natagpuan si Imong na nakatali sa puno na walang buhay. Ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad, palayo sa lugar na yon. Napalingon si Daria sa isang lalaki na nakaupo sa lilim ng puno. Humihitit ito ng sigarilyo habang nakatanaw sa mga tao na naroon sa sementeryo. Isa siyang aswang. Kawangis ng pumatay kay Tilong. Palakas ng palakas ang tsakra ng batong bantiling. Kaya't nakikita ko na kung sino ang kalaban o hindi. Kailangan ko siyang sundan. Para malaman ko kung sino-sino sila at kung saan lungga sila nagtatago. Sa tulong ng kulay puti na mutya ng batong bantiling ay lumalakas ang tsakra o ang tinatawag na pangatlong mata na hindi nakikita ng pangkaraniwang paningin. Itinapon nito ang maliit na tira ng sigarilyo sa lupa at agad na umalis. Pinulot yun ni Daria at inilagay sa plastik. Ikaw ang magiging daan para maisa-isa kong malapitan ng mga kasamahan mo. Bumalik si Daria sa kubo na nilisa ni Mang Delfin. Nasisiguro niyang babalikan ng mga kalaban ng matandang manggagamot sa pagkamatay ni Imong. Kumpleto pa rin dito ang mga sangkap na ginagamit ni Mang Delfin sa panggagamot. Hindi na siya nagkaroon ng pamilya at tumandang binata dahil isinabuhay na niya ang panggagamot. Tapos gusto lang siya paslangin ng mga demonyong yon. Isa siya sa mga naging malapit kay Tilong. Pansamantalang namalagi si Mang Delfin sa pangangalaga ng pamangkin nito. Sa gayon ay may makakasama naman ito habang siya'y nagpapagaling. Kinuha ni Daria ang isang bote na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Doon niya isinilid ang sigarilyo na itinapon ng lalaki. Pinataka niya yun ng langis at umusal ng orasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa'y isa-isa nang lumitaw sa kanyang mga balintataw kung sino-sino ang nagplano para pabagsakin ang kanyang asawang si Tilong. Merong paparating. Alam kong si Mang Delfin ang pakay nila. Inaakala nila ang matandang yun ang pumaslang sa kasamahan nilang si Imong. Umukas ang pinto dahil sa lakas ng pagkakatadyak ng aswang sa pinto. Bumungad sa paningin nito ang nakatalikod na matanda na nagdarasal. Dapat lang talagang magdasal ka, tanda. Dahil sa ginawa mong pagpaslang kay Imong. Oh, bakit parang natigilan ka na riyan? Handa ka na bang paglamayan kasunod ng kaibigan mong si Tilong? Paglalamayan? Baka ikaw ang paglalamayan bukas. Dahan-dahang humarap si Daria sa lalaking naroon sa tapat ng pinto.
Nagulat ito nang makita na hindi si Mang Delfin ang taong naroon. Sino ka? Nasaan si Delfin? Bakit hinahanap mo si Delfin? Sagutin mo ang tanong ko. Eh kung ayaw ko, anong gagawin mo? Tumayo si Daria mula sa pagkakaupo sa silya. Dinampot niya ang mga boteng naroon sa mesa at inihagi sa aswang na nakangisi. Ang tapang-tapang mo naman. Ikaw yung pulubi na pumunta sa libing ni Tilong. Isa ka ba sa natulungan ng manggagamot na yon? Sige, tumawa ka lang hanggat gusto mo. Dahil bukas na bukas pagkakaguluhan ka ng mga uwak at ibon. Ikaw ang ipapakain ko sa mga uwak. Marami na akong pinaslang ng mga manggagamot. Isa na roon ang kaibigan mong si Tilong. Napakatanga niya. Dahil maging si Imong na kaibigan niya, trinaidor siya kapalit ng salapi. Isa ka pala sa pumatay kay Tilong? Pwes, tingnan ko na lang kung makakatawa ka pa bukas. Inilabas ng aswang ang kanyang mahabang dila upang itarak yon sa pulubi. Bagamat maliksing sinanggayon ni Daria gamit ang tungkod at malakas itong tinadyakan sa muka. Buwisit na pulubi ka. Parang napilayan yata ang balakang ko. Hindi pwedeng makatakas ang pulubing to. Dahil pinag-uutos si Duron na patayin ang lahat ng sumasalungat sa aming grupo. Oh, bakit parang hindi ka na yata makatayo riyan? Nakatsepo ka lang. Pero tatantarin ko ng pinong-pino yung katawan mo. Mahuli lang kita! Talaga ba? Dali-daling tumayo ang aswang at pagapang na sinugod si Daria. Hinablot nito ang paa ng pulubi. Dahilan na ito'y matumba at kinaladkad niya ito palabas ng kubo. Pahihirapan muna kita dalang tapang mo eh. Ayan, paparating na ang aking mga kasama. Natitiyak kong pagsasalaw-salawan kanila. Hoy, sino bang hinihila mo riyan? Para ka naman timang. Paano naging kahit itong hinihila ko? Kanilang yung pulubi ang hila ko Laking pagtataka ng aswang kung paano naging kahoy ang kanina'y pulubi na hinihila nito. Lingid sa kaalaman ng aswang dahil sa angking mutya ng batong bantiling ay may kakayahan itong tagabulag ang linlangin ng paningin ng kalaban. Dahil sa liksi ni Daria ay nagawa niyang makawala sa kamay ng aswang at pinalitan ng sanga ng puno ang hinahawakan nito. Ginagalit mo talaga ako, pulubi. Paparating na ang aking mga kasama. Wala ka nang kawala pa. Alam ko. Kaya mas maganda nga na marami kayong ipapakain ko sa mga uwak eh. Para may silbi naman kayo sa mundo. Sino ka ba talaga? Ako ang taong uubos sa mga walang yang katulad ninyo. Nandilat ang mga mata ng aswang nang makita na umilaw ang lumang bag na nasa likod ng pulubi. Naramdaman ito ang puwersa ng mutya ng batong bantalinga na nakapaloob sa katawan ng pulubi. Paano ka nagkaroon ng mutya ng batong bantiling? Isa ka rin bang babaylan? Oh, bakit takot na takot ka? Kanina lang gustong-gusto mo akong patayin, hindi ba? Nararamdaman ko na ikaw ang nakakuha ng 3 klase ng mutya. Nararamdaman ko ang napakalakas na kapangyarihan na nananalaytay sa katawan mo. Lumayo ka sa akin. Nasisilaw ako sa iyo. Bahagyang napayuko ang aswang na nasisilaw sa liwanag ng mutya na nooy tumatagos sa mga mata ni Daria. Ilang sandali pa'y may mga yabag sa paligid. Bahagyang napalingon ang aswang sa kanyang likuran. Napangisi siya nang makita ang kanyang kasamang aswang na papalapit sa kanila. Mabutit dumating ka. Kanina pa kita hinihintay para patayin ang babaeng yan. Dali! Suguri mo siya! Parang hindi ka naririnig ng kasama mo Hoy! Bakit natamay ka na dyan? Bakit pati ang mga mata mo'y lumiliwanag katulad sa pulubing yan? Patayin mo na siya, taka!
O sige na, tapusin mo na ang demonyong yan. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit akong sinusugod mo? Ang pulubig yan ang patayin mo, hindi ako! Wah! Hindi na nakapanagpa ang aswang sa ginagawa ng kapwa nito, aswang. Paulit-ulit siyang inundayan ng saksak gamit ang itak. Tila hindi nito naririnig ang pagmamakaawa ng kasamahang aswang. Sa tulo ng mutyang bato at orasyon na isinagawa ni Daria, ay sinusunod nito ang pinag-uutos ng babae. Itigil mo yan! Hindi akong iyong kalaban! Sige, patayin mo siya! Huwag kang tumigil hanggat hindi siya nalalagutan ng hininga. Nararamdaman mo rin ba ang sakit? Kung paano bumaon ng patalim sa katawan mo, ha? Kulang na kulang pa yan sa lahat ng pasakit na ginawa ninyo sa pamilya ko. Akala nyo talaga magtatagumpay ang kasamaan ninyo? Pwes sinisiguro kung hindi. Malakas na itinarak ni Daria ang matulis na bahagi ng tungkod sa ulo ng aswang na naghihingalo. Sumirit ang dugo nito sa ulo hanggang sa tuluyang binawian ng buhay. Ligpitin mo na yan. Gawin mong panakot sa mga ibon. Para naman may silbi ang hayop na yan. Umangulamang ang isang aswang na animoy na hipnotismo at kinaladkad ang kasamahan nito. Ilang sandali na daanan ni Errol ang pulubi at hindi makapaniwala nang makita ang lalaking aswang na kinakaladkad ang isang bangkay. Anong ginagawa mo dito sa bahay ng Mang Delphine? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Kailangan kong tulong ni Mang Delphine. Inaapoy ng lagnat si Emmy. Batid kong gagagawa niyo ng aswang. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin humuhupa ang lagnat niya. Pinainom na rin namin ng gamot. Sige, puntahan na natin si Emmy. Dali-daling naglakbay ang dalawa patungo sa bahay ni na Errol. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ng lalaki kung anong ginagawa ng kapatid sa bahay ni Mang Delphine at kung bakit may lalaking tila may ginagawang karumal-dumal na bagay. Sino ang lalaking duguan na yun? Sino ang kanyang pinaslang? Hindi mo dapat sila kaawaan dahil kapwa sila mga demonyo. Kaya lang parang nasa ilalim ng kapangyarihan ng mutya ang isang aswang at sinusunod niya ang hinaing ng isip ko. Paano nangyari yun? Alam mo naman na hindi lahat may papaliwanag sa ilalim ng kapangyarihan ng mga orasyon at mutya, hindi ba? Sadyang mahiwaga. Nasaan nga pala si Mang Delphine? At bakit ka nandun sa bahay niya? Doon muna siya sa pamangkin niya. Nilusob siya ng kalaban noong nakaraang gabi. Mabuti na nga lang napadaan ako. Kung hindi, napatay na siya ng mga aswang. May sugat siya pero hindi naman malalim. Ligtas na siya ngayon. Ay nako. Alam mo bang sunod-sunod na ang lagim na nangyayari dito sa baryo? Nangyayari yun simula nang mamatay si Tilong. Wala na kasing magaling na manggagamot dito eh. Nagkakasakit ang mga bata dahil nga sa mga aswang na yun. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako para puksain sila. Paano natin magagawa yon? Gayong napakalakas ng kalaban. Napatay nga si Tilong na siyang makisig na manggagamot dito sa baryo natin, di ba? Magagawa nating matalo sila. Dahil hawak ko ang batong mutya na kinatatakutan nila. Ay sana naman. Para hindi na mamuwi sa takot ang mga tao sa baryo na ito. Madalas na rin kasi may mga umaalig sa mga kabahayan. Alam mo bang nung nakaraang linggo lang, natagpo ang walang buhay si Rosita sa Talayban, maging kanyang anak na sanggol. Tanging kapiraso na lamang ng kamayang natira. May katapusan din ang kasamaan nila, Errol. O siya, nandito na tayo. Makikiusap lang ako sa'yo. Ayoko malaman ng pamilya mo ang totoo kong pagkatao. Para mapanatili nating lihim kung sino ko at malaya akong makakakilos. Oo, walang problema. Binuksan ni Errol ang tarangkahan ng bakuran upang makapasok na sila sa bahay. Mula sa labas ay naririnig pa nila ang iyak ni Rolinda dahil sa kalagayan ng anak. Kasama ko ng manggagamot. Wala si Mang Delphine, kaya siya na lang ang pinuntahan ko.
Bigyan mo ako ng maligamgam na tubig at lagyan mo ng konting asin. Sinunod ni Errol ang sinabi ni Daria. Kinuha niya ang langis sa lumang bag at pinahira ng noo ng batang tumitirik ang mga mata. Nangingitim na ang labi nito at animoy lumilitaw na ang mga itim na ugat sa kanyang balat. Hinihigop ng aswang ang enerhiya ng batang to hanggang sa bawian ng buhay. Pakiusap, pagalingin mo si Emmy. Meron ka bang kandila dyan? Sandali, kukuha ako. Sindihan mo at ilagay mo lang sa basong may asin. Sa pamamaraang yan, mapuputol ang tali ng puwersang humihigop sa enerhiya ng batang to. Kinuha ni Daria ang tapol na mutya ng batong bantiling. May kumikinang na kristal sa palibot ng bato. Inilagay niya yun sa loob ng basong may tubig at inihipan bago umusal ng orasyon. Muli niyang inihipan ng 3 beses ang baso at pinainom yun sa batang si Emmy. Sa simula'y ayaw pa ng bata. Sige na, Iha. Inumin mo na tong tubig para gumaling ka. Emmy, inumin mo na. Huwag nang matigas ang ulo. Pigilan mo ang ulo niya at pipilitin kong ibuka ang bibig niya. Pumipiglas pa ang bata. Ngunit nagawang mapainom sa kanya ni Daria ang tubig. Nalulun niya yun. Muli siyang pinainom ng pulubing manggagamot hanggang sa sumuka ito ng kulay berde na likido. Ayan, inilalabas na niya ang mga likido na sanhi ng itim na mahika. Hayaan na lang natin na ilabas niya ang mga likidong yan. Naging kulay itim mo. Hindi mo mapapano ang anak ko? Hindi naman. Mamaya giginhawa na ang pakiramdam niya kapag nailabas na niya ang lahat ng likido na sanhi ng negatibong enerhiya. Humiwa ng luya si Daria at pinahid ang kata sa katawan ng bata. Umalahaw ito na animoy nasasaktan na. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang manggagamot sa kanyang ginagawa. Pigilan mo lang siya. Nasasaktan ng sino mang nilalang na may kagagawa ng paghihirap niya. Sa tuwing nilalapat ko tong luya na may langis sa katawan ng anak mo. Tignan mo oh. Unti-unting umaaliwalas na ang itsura niya. Ay, oo nga. Maghiwa kayo ng luya. Pakuluan ninyo dahil ipapainom natin sa kanya. Patuloy na pinipigilan ni Errol ang anak na pumipiglas. Kaya't ang asawang si Rolinda na lamang ang nagpakulo ng luya. Ilang sandali pa'y inebot ito sa manggagamot ang maligamgam na tubig. Pinatakan yun ni Daria ng langis at muling pinainom sa bata. Ayan, huminaw na siya. Babalik na rin siya sa normal. Natipuhan ng aswang si Emmy at gusto niya itong makuha. Oh, itong langis, ipahid mo sa buong katawan niya. Wala na talagang magawa ang mga kampo ng kadiliman kundi ang maghasik ng kasamaan. Hindi na rin kami makakilos ng maayos maging sa aming sakahan. Dahil natatakot kami. Baka mapatay kami ng mga walang hiyang mga aswang na yan. Sumapit ang umaga. Nagimbal ang mga taga-baryo nang makita ang bangkay ng isang lalaki sa gitna ng palayan. Animoy naging panakot sa mga ibon. Tinutuka pa ng itim na uwak ang mga mata nito. Naging palaisipan sa mga tao kung sino ang may kagagawa nun. Nabalitaan ni Errol ang pangyayari. Kaya't lumapit siya kay Daria na nooy kumakain. Alam ko may kinalaman ka sa natagpo ang bangkay sa palayan. Hindi naman ako ang pumatay sa kanya, no? Tsaka, hindi ako naglagay sa kanya kung saan man siya naroon. Di ba sabi mo na yung kasama nitong aswang ang may kagagawa nun? Kaso nga lang sa ilalim ng kapangyarihan ng mutya na taglay mo. Ayaw mo nun, nabawasan ng mga kaaway natin. Kung natatakot ka, ako na lang ang kikilos. Kilala ko na silang lahat. At alam ko kung saan sila matatagpuan. Hindi pwedeng pabayaan kita, no? Tsaka anong silbi ng pagiging magkapatid natin? Handa na ang mga sibat at patalim ko. Iiwanan ko ng pangontra ang bahay nyo. Nang sa gayon hindi napasukin ng negatibong puwersa at ng mga aswang. Mamayang gabi tayo lulusob sa kanila. Inagabihan ay tinungo nila ang lugar kung nasaan naroon ang mga kalaban. Nagpalit ng damit si Daria bilang isang matandang hukluban. Grabe ha. Iba na naman ang pagkatao mo ngayon.
Kagabi isang matandang pulubi. Naging manggagamot. Tapos ngayon parang matandang mangkukulam na. Tayo na nga. Handa na ba yung mga balisong mo riyan? Aba oo naman. O saan na tayo pupunta ngayon? Maghintay ka lang. May magtuturo sa atin kung saan ang lungga ng mga demonyong yun. Umusal ng mga salita si Daria na animoy sumasama yon sa ihip ng hangin. Ilang sandali pa may taong lumabas mula sa mga talahiban at napalingon sa kanilang kinaroroonan. Tumango ito sa kanila at nag-umpisa ng lumakad. O ayan, sundan na natin siya. Hindi ba niya tayo ipapahamak? Ipapahamak niya ang kasamahan niya. Lulusubin natin sila. Ang tapang mo na ngayon Ibang-iba ka na talaga. Hindi ka na katulad noon na halos hindi makabasag pinggan. Kailangan kong maging matapang para sa kaligtasan ng anak ko, maging ng mga mamamayan. Gusto kong ipagpatuloy ang nasimulan ni Tilong. Hinihingal na sa paglalakad si Errol. Ngunit hindi man lamang nakakaramdam ng pagod si Daria. Maya-maya'y napahinto sila sa paglalakad nang may marinig na mga atungal at malalakas na halakhakan. Malayong malayo na yun sa mga kabahayan at nasa gitna sila ng kagubatan. Kabilugan ng buwan ngayon, kaya't nagdidiwang ang mga hayop na yun. Dalawa lang tayo laban sa kanila. Paano natin sila matatalo? Magtiwala ka lang. Hindi tayo pababayaan ng mga gabay natin. Napas lang nun si Tilo dahil hindi pa gaano kalakas ang mutya na natagpuan niya. Nagkataon pang humina ang kapangyarihan ng mutya dahil sa pagtraidor sa kanya ni Imo. Pero ngayon hindi ko hahayaan na matalo ng mga hayop na yan. Dire-diretsyong lumakad ng lalaking aswang patungo sa kinaroroonan ni Duron na nooy humihitit pa ng tabako. Mahaba ang buhok nito, nakadamit ng itim at nanlilisik ang mga mata. Hoy ikaw, saan ka nanggaling at bakit ngayon ka lang? Kahapon ka pa wala. Kailangan nating magpulong dahil may kalaban tayong pag-alagala. Iniisa-isa na ang ating mga kasamahan. Bagamat walang reaksyon sa mukha ng lalaki habang nakaharap sa kanyang pinuno, biglang lumiwanag ang mata nito na ikinagulat ni Durona. Kinuha nito ang patalim sa kanyang tagiliran at hinataw ng paulit-ulit ang mukha ng pinunong aswang. Itigil mo yan! Labastangan! Anong tinutungangan niyo riyan? Patayin ang hayop na ito! Ang mukha ko! Nakita mo yun? Nasaktan ang kanilang pinuno. Sinabi ko sa iyo hindi lang tayo magkakampi rito. Bilib na ako sa mutya na meron ka. Ikinumpas ni Duron ang kanyang kamay, kaya't tumilapo ng lalaki. Bagamat muli itong bumangon na animoy wala man lang itong naramdamang sakit. Kahit paika-ika ang kanyang mga paa. Dahil sa sigarilyo na kinuha ko sa daan, hinatakan ko ng langis at sinambitan ng orasyon. Hindi ko akalain na magiging ganyan siya. Paano kaya kung gamitin mo rin yun sa iba niyang mga kasamahan para maging sunod-sunuran sa'yo? Malabo na mangyari yan. Ang kailangan natin labanan sila ngayon at mapatay ang Duron na yon. Siya ang pasimuno ng lahat ng kasamaan at kasakiman. Kaya siya dapat ang patayin. Hindi man ganun kadali, pero kakayanin natin. May nakakita sa kanila na isang kasapi ng aswang, kaya't sumigaw ito na siyang nakakuha ng atensyon ng iba pa niyang mga kasamahan. Nalinti ka na! Nakita tayo! Paano kayo nakarating sa aming teritoryo? Lahat ang naliligaw rito, ginagawa namin pagkain. Tanga! Mukha ba kaming naliligaw? Eh kung hindi kayo naliligaw, ang lakas naman ng loob niyong lusubin kami. Naghanap lang kayo ng sakit ng katawan. Lumundag ang aswang palapit kay Errol at inilapit ito ang mahaba niyang dila. Pinulupot niya sa leeg ng lalaki. Ngunit bago pa man ito mahigpitan ay tinabas na ni Errol ang dila ng kanyang kalaban dahilan na pumalahaw ito ng ubod lakas. Akala mo talaga magpapatalo ako sa inyo? Ha?
Itong sa'yo! Animoy isang palo si Daria na tinatakasan ng mga kalabang aswang na sumusugod sa kanya. Gamit ang tungkod na may mga tansong nakausli, ay isa-isa niyang hinambalos sa mga kalaban. Tila unggoy siya na tumalon-talon sa mga ulo nito at pinagtatadyakan. Maging siya'y hindi niya mawari ang liksi at lakas na kusang nananalaytay sa kanyang katawan. Dahil yun sa tatlong mutya ng batong bantiling na kanyang tangan. Ang lakas ng mga mutya. Hindi ko sukat akalain na ganito pala ang kapangyarihan niya. Errol, sa likod mo! Itong sa'yo! Malakas na itinarak ni Errol ang balisong sa mata ng kalabang aswang. Maging siya'y ginagabayan ng mutya na patuloy na kumikinang sa loob ng lumang bag sa likod ni Daria. May natitira pang manggagamot. Mas malakas siya kesa sa hangal na tilong na yun. Kinakalaban niyo talaga ako, ha? Hoy! Hukluban! Saang lupalop ka ba ng daigdig nang galing? At gusto mo kong kalabanin? Alam mo bang lahat ng sumasalungat sa kagustuhan ko'y kamatayan ng parusa? Alam ko yun. Hindi ako tanga para hindi ko malalaman ang dumi ng budhi mo. Kaya nga kamatayan ang nakalaan para sa'yo. Ang lakas naman ng loob mo. Saan ka ba kumukuha nun? Akala mo talaga makukuha mo ko? Iwinasiwas ng pinunong aswang ang kanyang kamay, sabay sambit ng mga kataga. Tumilapon si Daria sa talahiban. Naninag niya na may kulay itim na usok na lumalabas sa katawan ng aswang. Ang pangit niya. Siya yung pinakapangit na aswang na nakita ko. Oh, bakit parang hindi ka na makakilos dyan, Hukluban? Sandali lang. May paglalagyan ka sa akin. Patawa-tawa ka pa, ha? Tumayo si Daria at dinampot muli ang nabitiwan niyang tungkod. Umikot-ikot siya sa ere na animoy isang ipo-ipo. Dahil sa kanyang liksi, ay hindi na malaya ng pinuno ng mga aswang na naroon na siya sa harapan nito. Paulit-ulit niyang hinambalos ng tungkod si Dorona, dahilan na mabuwal ito sa lupa. Aray! Aray! Walang yaka! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nawawala ng buhay! Dahil sa galit, ay itinarak ni Daria sa ulo ng kalaban ng matulis na tansong patalima na nasa dulo ng kanyang tungkod. Ayan! Matapang ka, ha? Lahat ng kasapi mo, iisa-isahin ko! Pero bago yun, uunahin muna kita! Daria! Sa likod mo! Isa pa to! Kinuha ng babae ang patalim na naroon sa kanyang tagiliran at ibinato sa aswang na papalapit sa kanya. Tumama yon sa leeg ng kalaban, dahilan na bumulagta ito sa lupa. Lumabas sa mga aninong itim sa katawan ni Dorona, maging sa mga kasapi niyang naroon. Animoy lumalabas ang kapangyarihang itim dahil sa liwanag na humihigop sa negatibong puwersa ng mga kalaban. Daria, tignan mo! Isa-isa silang bumubulagta sa lupa at nangihina. Tsaka nanunumbalik ang itsura nila bilang normal na tao. Oo nga. Sa tingin ko'y natalo na natin sila. Ayan oh! Malaking pruweba ang naghihingalong duro na yan. Hoy, bugok! Dahil sa iyong kasakiman, maraming inosente at mabubuting taong nawala ng buhay. Ngayon ang araw ng paghatol sa iyo. Tinadyakan ni Errol ang pinuno ng aswang sa mukha. Dahil sa pinsala nito sa ulo, ay unti-unti itong nawalan ng buhay. Nagsitakbuhan upang tumakas ang ibang kasapi nito. Hahayaan na lang ba natin sila? Wala na naman silang kapangyarihan eh. At tanging normal na tao na lang sila. Nararamdaman ko ring unti-unti na silang manghihina. Dahil sa sakit na dadapos sa katawan nila. Magiging payapa na rin ang ating baryo. Daria,
Gusto na rin namin kayo makasama ni Moni. Ako rin, Errol. Nabubuhay kami ng anak ko sa ibang katauhan. Ang hirap magkunwari. Kapag nasiguro ko ng ligtas rito, babalik kami ni Moni para bisitahin kayo. Sa ngayon, kailangan ko munang balikan siya. Nasisiguro kong nag-aalala na yun. Inilibing nila ang mga bangkay ng mga kalaban bago umalis sa lugar na yon. Ilang araw pang nanatili si Daria sa baryo. Ngunit na siguro niyang naging malaya na ang baryo mula sa mga kalabang sumasalakay sa mga tao. Patakbong tinungo ni Moni ang pintuan nang mapansin ang inang papalapit. Nanay! Miss na miss ko na po kayo! Ako rin, anak. Nagpakabait ka ba dito kina lolo at lola? Ay, opo, nanay. Tignan niyo nga po si Lola, oh. Nagagalaw na niya ang mga paa at kamay niya. Talaga ba? Ang galing-galing mo naman palang manghihilot, anak. Nakangiting pinagmamasdan sila ni Lolo Jose. Ganun na lamang ang pasasalamat ni Daria dahil itinuring ng mag-asawa na apo ang kanyang anak. Dahil ligtas na silang mag-ina, ay ipinagtapat ni Daria ang tunay na katauhan nila ni Moni at kung bakit sila napadpad sa lugar na yon. Nakangiting pinagmamasdan sila ni Lolo Jose. Ganun na lamang ang pasasalamat ni Daria dahil itinuring ng mag-asawa na apo ang kanyang anak. Dahil ligtas na silang mag-ina, ay ipinagtapat ni Daria ang tunay na katauhan nila ni Moni at kung bakit sila napadpad sa lugar na yon. Tay Jose, humihingi po ako ng paumanhin kung nagsinungaling man po ako sa inyo. Ngayon sigurado na po akong ligtas na kami ng anak ko. Gusto ko lang pong sabihin na Daria po ang pangalan ko at si Moni po ang anak ko. Hindi po Ani at Dana ang mga pangalan namin. Naiintindihan ko, Iha. Sinabi na sa akin ni Moni ang lahat. Pwede naman kayong mamalagi rito. Wala naman kaming kasama ni Milagros. Isa pa, lumalakas kami dahil sa kukulitan ng batang yan. Bumisita kayo sa baryo hanggat gusto ninyo. Pumayag si Daria sa alok ni Lolo Jose. Alam niyang pamilya na rin ang turing ng mag-asawa sa kanila. Kaya't bumabalik na lamang sila sa baryo upang bisitahin sina Errol at ang puntod ng yumaong asawang si Tilong. Kahit papano yung nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa at ng ibang kababaryo mula sa kamay ng mga kalabang aswang. Okay, shoutout po sa Katarmanonan from Mary Jane Duasis. Hi po sa Calderon family from Ariel Calderon. Kumusta ka, Amy Yong? Hi kay Maylin ng Dasmariñas, Cavite. Shoutout kay Precious Irsalso. Kumusta po kayo dyan sa Hong Kong? Hi, Alona R. from Marinduque. Shoutout po sa Vicmudo family and Mayuyo family from Bulacan. Lalong-lalo na po kay Dominga Vicmudo. Hi kay Pinay 0822 from Singapore. Shoutout po sa Calcada family. Lalong-lalo na po kay Corazon Calcada. Shoutout po sa Nasa family, lalong-lalo na po kay Mary Ann Nasa na lagi pong nakikinig sa atin. Okay, salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat.